Ang nakaraan. Ang ating bida ngayon ay nagpapatuloy sa katauhan ni Astian, mga pangyayari na nagbibigay sa kanya ng kaalaman sa kung ano ba talaga ang nangyari sa nakaraan. Pagpapatuloy. Umagos sa buong paligid ang nakakabinging katahimikan habang dahan daw ang kinukubkob ng mga sundalo ang lupain. Damang-dama ni Leo ang bigat ng tensyon, at hindi niya maiwasang manginig sa takot. Hindi rin niya masisisi ang mga kasamang mga ngalakal na mahigpit na nakakapit sa kanilang sandata, habang pilit na iniiwasan ang bawat sulyap sa mga kalaban. Para silang mga usang napasok sa gubat ng mga lobo, at ngayon ay nag-aabang na lang sa posibleng mangyari. Pero si Ghislaine, tila ba walang bahid ng pag-aalala. Kalmadong-kalmado siyang pinagmamasdan ang paligid, habang parang naghihintay lang ng isang simpleng anunsyo. Walang nagsasalita, walang gumagalaw, tanging ang malalim na katahimikan ang bumabalot sa lahat. Maya-maya, lumitaw si Baron Magvel, kasama ang 12-dosenang kabalyero. Naglakad siya patungo sa gitna, at ang mga mata niya ay diretsyong tumitig kay Leo. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Ang dami ninyong dumating. Ano, balak niyo bang makipaglaban dito? Tanong ni Baron Magvel, na tila nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalinlangan. Hindi po, narito kami para sa mapayapang negosasyon, nauutal na sagot ni Leo. Talaga, baka naman takot ka lang na ipag-utos ko sa aking mga sundalo na patayin kayo. Hindi na nakasagot si Leo. Alam niyang wala siyang laban. Kahit anong paliwanag pa ang ibigay niya, ang pagdating nila ng may kasamang mga armadong tauhan ay maituturing na provokasyon. Malamang, ang mga saksing kasama ng Baron ay nakahanda na para sa anumang mangyari. Siguradong ipinagbili na ng Baron ang gagawin nila. Umupo si Baron Magvel, at itinaas ang kanyang kamay. Sige, itutuloy natin ang duelo, anuman ang mangyari. Sa kanyang senyales, isang kabalyero ang humakbang pasulong. Ang kabalyerong ito, kahit bihasa, ay hindi naman mas malakas kaysa sa yumaong punong kabalyero ng Baron na si Vander. Ang manalo laban kay Julian ay tila malabong mangyari. Gayunpaman, determinado si Baron Magvel. Kung sa himala ay manalo ang kanyang kabalyero, magiging mas madali ang lahat. Hayaang lumabas ang Julian, na iyan, o kung sino man siya. Mahigpit na hinawakan ni Julian ang kanyang espada, halatang kinakabahan. Ngunit bago pa man siya makagalaw, matatag na ipinatong ni Ghislaine ang kanyang kamay sa balikat nito. Magpahinga ka muna sa pagkakataong ito, sabi ni Ghislaine. Bakit? Ikaw ba ang lalaban? Tanong ni Julian, at agad na sumili sa kanyang mukha ang kaginhawaan. Umiling si Ghislaine, tinalo mo na ang pinakamagaling na kabalyero ng Baron. Bakit mo pa patatawarin ang sarili mong makipaglaban sa isang mas mababa sa kanya? Hindi yun angkop. Ipagkatiwala mo na lang sa iba ang labang ito. Sino? Napangisi si Ghislaine habang humarap kay Kyle. Kyle, ikaw ang bahala. Sige na nga, kung ang kapitan ay lalabas para sa bawat maliit na laban, mukhang desperado na, bulong ni Kyle habang tumatayo. Ay nako, para lang malaman, mas malakas ako kay Julian. Binitawan ni Kyle ang kanyang espada at humakbang pasulong ng may buong determinasyon. Maaaring karibal ko si Julian, pero hindi siya mas malakas sa akin. Oo na, sagot ni Ghislaine nang walang pakialam. Kaya lang ako pumayag na siya ang maging kapitan ay dahil sa utos mo. Kung sa husay lang ang pagbabasehan, sa akin na sana ang posisyong yun. Nakuha ko na, seryoso ako, mas magaling ako, naintindihan ko na, ang kulit mo, inis na sabi ni Kyle, sabay padyak habang naglalakad. Kahit madalas na nagpa-practice sina Kyle at Julian, mahirap talagang sabihin kung sino ang mas malakas. Ngunit, hindi naman ganap na walang basehan ng kumpiyansa ni Kyle. Habang pumapasok si Kyle sa arena, napasimangot ang naghihintay na kabalyero. Niloloko mo ba ako? Bakit hindi ang kapitan mo ang lumalabas? Nakasaksi ang kabalyerong ito sa duelo ni Julian at Vander, kaya pinaghandaan niya ang sarili. Nagsusuot siya ng mabigat na baluti, may dala siyang kalasag, at handa siyang patunayan ang kanyang halaga. Pero ngayon, sa halip na ang kapitan, isang batang mersenaryo ang lumitaw. Nakaramdam siya ng pang-iinsulto. Ngumiti si Kyle, at itinutok ang kanyang espada sa kabalyero. Huwag kang mag-alala, mas malakas ako. Ilabas mo lang ang leeg mo at tapusin na natin to. Ang walang pakialam at bastos na ugali ni Kyle ay kaibang-kaiba sa seryosong ugali ng kabalyero.
Bagaman hindi ganap na walang kaba si Kyle, hindi siya nakadama ng matinding responsibilidad na bumabalot kay Julian. Kung mukhang matatalo ako, tatakbo na lang ako. Bahala na kayo sa iba. Iyon lang ang plano ni Kyle. Walang hiya, ibinaba ng kabalyero ang kanyang visor, handang-handa ng lumaban. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada, na may layuning tapusin ito sa lalong madaling panahon. Sabay silang sumugod. Nauna ang kabalyero na mag-sway ng kanyang espada. Hinarang ni Kyle ang atake at mabilis na kumilos, na naglalayong atakehin ang tagiliran ng kabalyero. Ngunit naharang ito ng kalasag ng kabalyero. Paulit-ulit na nagbanggaan ang kanilang mga espada habang nagpapalitan sila ng atake. Ang mga galaw ng kabalyero ay mas mabagal ngunit tumpak, ang kanyang mabigat na baluti at kalasag ay nagbibigay ng mahusay na depensa. Si Kyle naman, na nakasuot ng magaan na baluti na gawa sa balat, ay mas mabilis, lumulusot at dumadaplas ng ilang ulit sa baluti ng kabalyero. Nagsimulang magkaroon ng mga gasgas ang baluti ng kabalyero, at may mga maliliit na punit sa ilang bahagi. Gayunpaman, hindi nakapagdulot ng malaking pinsala si Kyle. Sinasalo ng baluti ang karamihan ng mga atake, kaya't walang malubhang sugat ang natamo ng kabalyero. Bulong ni Kyle, at kinagat niya ang kanyang labi. Ang kabalyero na may mabigat na baluti ay nagiging isang matigas na kalaban. Kung may sapat na lakas si Kyle para patumbahin siya, matatapos na sana ang laban. Ngunit ang paggalaw at pakikipaglaban ng sabay ay nagpapahirap na makapagbigay ng isang mapagpasyang atake. Hindi rin naman basta-basta ang kabalyero. Inangkop niya ang kanyang mga galaw sa mga galaw ni Kyle, na nag-focus sa pagdepensa sa mahahalagang bahagi habang sumasalungat kung posible. Ang matagalang labanan ay nagdulot ng pagod sa kanilang dalawa. Patuloy na sinasalo ng kalasag ng kabalyero ang mga atake, habang patuloy naman na umiiwas si Kyle sa mabibigat na pagswing ng kabalyero. Bagaman mas madalas ang atake ni Kyle, nananatiling matatag ang kabalyero. Ang duelo ay tumagal, na umaakit sa atensyon ng lahat. Maging si Baron Magvel ay mukhang interesado, at may banayad ng ngisi sa kanyang labi. Mas magaling ang mersenaryong iyon kaysa sa inaasahan ko, bulong ng Baron. Inakala niya na matatalo din sa huli ang sinuman sa kanyang mga kabalyero na ipadala niya. Ngunit ang kasalukuyang duelo ay mas maigting kaysa sa inaasahan. Nagbago si Kyle ng diskarte, nagpe-feint ng mga atake upang pilitin ang kabalyero na maging depensibo. Sa bawat feint, mas lalong napapagod ang kabalyero, ang kanyang mabigat na baluti at kalasag ay nagiging mabigat na pasanin. Samantala, gumalaw si Kyle ng mas agile, pinapanatili ang kanyang lakas at naghihintay ng perpektong pagkakataon. Dark, handa ka na ba? Bulong ni Kyle. Oo naman, bro, sagot ni Dark, na nakaupo sa balikat ni Kyle. Sa kabila ng matinding labanan, nanatiling malapit si Dark kay Kyle. Sa senyales ni Kyle, tumanggo si Dark ng may determinadong ekspresyon. Nakipagbanggaan si Kyle sa kalasag ng kabalyero ng isang beses pa bago umatras. Ang kabalyero, na nahihirapang makasabay, ay itinaas ang kanyang kalasag ng depensibo. Ngunit ang kanyang pagod ay makikita sa hindi matatag na galaw ng kanyang braso. Biglang sumugod si Kyle, at sinimulan niyang martilyuhin ang kalasag ng kabalyero ng sunod-sunod. Khlang! 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 Ang walang tigil na pag-atake ay pilit na umatras ang kabalyero, at nag-alinlangan ang kanyang tindig. Nagngit-ngit siya at nag-swing ng kanyang espada sa isang desperadong counterattack. Ngayon, sigaw ni Kyle. Nang may mabilis na paglipad, lumipad si Dark mula sa balikat ni Kyle, at direktang lumapag sa helmet ng kabalyero. Ano ba yan? Dahil sa pagkakabulag, nagpanik ang kabalyero, at inishake niya ang kanyang ulo para maalis ang intruder. Ngunit mahigpit na nakakapit si Dark, at hindi bumitaw. Ang kabalyero ay nag-wield ng kanyang espada sa isang pagtatangka na makontrol muli ang sitwasyon. Sa wakas, ibinaba niya ang kanyang kalasag para kunin si Dark. Huwag mo akong kalilimutan, sigaw ni Dark ng may dramatikong tono bago siya tumalon palayo. Nawala si Dark, at lumino ang paningin ng kabalyero, sakto lang para makita si Kyle na sumusugod na may malamig na ngiti. Tumama ang espada ni Kyle sa gilid ng helmet ng kabalyero, na nagdulot ng malalim na gasgas. Bagaman hindi ganap na nabali ang baluti, natinag ang kabalyero.
Bago pa man siya makabawi, inatake ni Kyle muli, na tina-target ang parehong lugar. Sa wakas, nag-giveaway ang helmet ng kabalyero, at tumagos ang talam ni Kyle. Isang maikling ungol ang binitawan ng kabalyero bago siya bumagsak sa lupa na may mabigat na kalabog. Nakatayo sa ibabaw ng walang buhay na katawan ng kabalyero, hinimas ni Kyle ang kanyang buhok. Sabi ko na sayo, mas malakas ako kay Julian. Pinanood siya ni Ghislaine nang may walang impresyong ekspresyon. Wow! Talagang nakaka-inspire, bulong ni Ghislaine nang may sarkasmo. Inakala ko na mananalo si Kyle. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasanayan sa espada at mana ay mas mahusay kaysa sa mga kabalyero, at ang kanyang likas na talento ay pambihira. Bukod pa rito, dumaan si Kyle sa customized na pagsasanay ng direkta sa ilalim ko. Kahit na ang kalaban niya ay isang mabigat na kabalyerong may baluti, mas nakakagulat kung matalo si Kyle. Ngunit ang isipin na gagamitin niya si Dark para sa ganoong trick. Totoo nga, mas resourceful at mabilis mag-isip si Kyle kaysa kay Julian. Nanalo si Kyle. Nag-clench ng kanilang mga kamao sina Julian at Deneb at dahan-daang nag-cheer. Gayunpaman, ang katotohanan na nanalo si Kyle ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang iba. Kahit na masaya sila na nanalo ang kanilang panig, hindi ito ang uri ng atmosfera kung saan maaari silang hayagang magpakita ng kanilang kaligayahan. Ang mabigat na katahimikan ay bumalot sa buong lugar, na sumakal sa hangin. Dahan-daang inilipat ni Ghislaine ang kanyang espada at pagkatapos ay sumigaw ng malakas. Tulad ng ipinangako, nanalo kami sa duelo, kaya ang lupain na ito ay pag-aari na ngayon ng pamilya Rax. Leo, dahil ang mga sundalong dating naglilingkod sa Baron ay bumagsak na, ikaw, bilang isang miyembro ng pamilya Rax, ay dapat na tumanggap ng titulo at pamahalaan ang teritoryong ito. Sa pamamagitan ng paraan, paano ang tungkol sa walang laman na upuan na pinag-usapan natin kanina? Ang nakakaasar ng ngiti ni Ghislaine ay lalo lang nagdulot ng pagkalito sa mga nakapaligid na sundalo at kabalyero. Sina Leo at ang mga mersenaryo ay nanatiling nagyayelo, nanginginig sa takot. Matapos ang isang mahabang pagtigil, malakas na tanong ni Ghislaine, paano ito? Gusto niyo bang kanselahin ang mga termino ng duelo at hayaan kaming umalis ng mapayapa? Habang sinasabi ito, naglabas si Ghislaine ng isang tuso na tawa, at idinagdag, sabi ko sa inyo, hindi ako bagay maging mangangalakal. Oo, nauutol na sagot ni Leo. Pero sa pagtingin sa sitwasyong ito, magiging magaling ka na Baron. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang pamamahala ng maayos ay isa ring kasanayan. Ipaubaya mo na sa akin ngayon. Nagkibit-balikat si Ghislaine mula sa mahigpit na hawak ni Leo, at humakbang muli pasulong at itinaas ang kanyang boses. Sinumang nakakaintindi sa sitwasyon, makinig kayo. Ay patong ang inyong mga sandata at iwasan ang mga hindi kinakailangang kamatayan. Ito ang inyong pagkakataon na sumuko at minampa ng katapatan sa bagong kamahalan. Natural, walang gumalaw sa mga sundalo o kabalyero. Hindi sila maglalakas loob na tanggapin ang ganoong pagbabago sa kapangyarihan, lalo na kung nangangahulugan ito ng pagkawalan ng kanilang pagiging kamahalan. Sa wakas, binalutan ni Baron Magvel ang katahimikan, at nagsalita siya ng dahan-dahan. Talagang mga walang takot na mangmang kayo. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, at itinuro ng matalim si Ghislaine. Malinaw na ngayon, ini-orchestrate niyo ang buong bagay na ito, di ba? Anong orchestrations ang pinag-uusapan mo? Aking kamahalan, oras na para ay empake mo ang iyong mga gamit at maghanda sa pag-alis. Para naman sa mga saksi, pakikalat ang balita na ang duelo na ito ay isinagawa ng patas at makatarungan. Hindi na si Baron Magvel ang tunay na kamahalan ng lupain na ito. Ang lehitimidad ay nasa kay Ghislaine na ngayon. Ngunit nagpalitan ng hindi mapakali na sulyap ang mga saksi kay Baron. Dumaan sila at naghanda na magsinungaling para sa kanya, para baluktutin ang kalalabasan kung kinakailangan. Pagkatapos ng lahat, bahagi na sila ng plano mula pa sa simula. Tumawa si Baron Magvel, ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang nagsasalita siya. Oo, sa sandaling ito, mayroon kayong lehitimidad. Ang lehitimidad ay isang mahalagang bagay, maaari itong magsimula ng mga digmaan, magdulot ng suporta mula sa mga tao, at iba pa. Ngunit alam niyo ba kung ano ang mas mahalaga kaysa sa lehitimidad? Ano yan?
Kapangyarihan. Ang overwhelming na kapangyarihan ay maaaring durugan ang lehitimidad, lalo na kung walang panlabas na interbensyon para ilantad ang katotohanan. Mahigpit na ikinuyong ni Baron Magvel ang kanyang kamao habang nagsasalita, ang kanyang boses ay lalong lumalamig. Nag-chuckle lang si Ghislaine bilang tugon. Ang ekspresyon ng Baron ay lalo pang tumigas sa tunog ng tawa ni Ghislaine. Walang sino man ang tutulong sa inyo. Sa madaling salita, kahit na mamatay kayong lahat dito, ang katotohanan ay mananatiling nakabaon ng habang buhay. Nang matapos siyang magsalita, itinaas ni Baron Magvel ang kanyang kamay ng mataas. Flink, flink, flink. Sa kanyang utos, nagsimulang gumalaw ang mga armadong sundalo na nakapaligid sa kanila. Ito ay isang deklarasyon na papatayin niya ang lahat dito kahit na maging lihay timo. Nanginginig ng husto sina Leo at ang mga mersenaryo, umatras sa takot. Maging sina Julian, Deneb, at Kyle ay instinct na kumuha ng depensibong posisyon na nagtatago sa likod ni Ghislaine. Silang tatlo ay tumitig kay Ghislaine, na tahimik na umaasa na mayroon siyang plano. Nakaharap sa mga sumusugod na sundalo, nagsalita si Ghislaine. Sa pamamagitan ng paraan, mayroong isang pari mula sa Diana Order dito. Plano mo bang patayin ang isang banal na tagapaglingkod ng mga Diyos? Sino ang magmamalasakit sa isang mababang pari na inabandona ng kanilang mga Diyos? Tila kahit ang mga maharlika ay mayroong natitirang respeto para sa banal, o marahil ay nag-iingat lang sila sa kanilang panlabas na anyo. Nag-fade ng ngiti si Ghislaine at nagsimulang dahan-daw ang ilipat ang kanyang kamay sa isang komplikadong galaw. Ang kanyang boses ay lalong lumamig habang nagsasalita siya. Baron Magvel, ano yan? Itinapon mo lang ang iyong huling pagkakataon. Anong pinag-uusapan mo? Sa tingin mo ay mas mahalaga ang kapangyarihan kaysa sa lehitimidad. Nagkakamali ka. Humakbang si Ghislaine pasulong, ibinaba ng bahagya ang kanyang katawan habang iniaabot ang kanyang tungkod. Ang mana na nakaimbak sa loob ng kanyang core ay nagsimulang damaloy, na tumutugon sa kanyang mastery ng magical reinforcement. Bagaman ang fifth dimensional na mana ay mas hindi matatag at mas hindi mahusay kaysa sa purong mana, ang dami na maaaring manipulahin ni Ghislaine ay sapat na para bumawi. Kasama ng kanyang kasanayan at karanasan, na nalampasan na ang mga limitasyon ng tao, siya ay higit pa sa handa na harapin ang mga sundalo sa harap niya. Isang asol na mana ang nagsimulang umikot sa paligid ng tungkod ni Ghislaine na mabilis na nag-condense. Isang ngisi ang kumalat sa kanyang mukha. Ako rin ay gusto ko na ayusin ang mga bagay-bagay gamit ang kapangyarihan. Sa isang kisap mata, sumugod si Ghislaine na parang isang kidlat. Sumigaw si Baron Magvel, pigilan niyo siya. Walang babala, daan-daang sundalo ang sumugod patungo kay Ghislaine. Halata sa kanilang mga galaw ang pagkalito at pagkabigla sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Isang tao lamang ang sumusugod, at tila hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang kaaway ay papalapit ng mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Isang matinding pangamba ang nagsimulang gumapang sa kanilang mga kalooban. Bago pa man nila maunawaan ang sitwasyon, ang tungkod ni Ghislaine ay hamampas na parang kidlat. Agad na tumilapon pabalik ang ilang sundalo sa harapan. Hindi pa sila nakakabawi sa kanilang mga diwa, at ang mga mukha nila'y litong-lito pa rin. Nang hindi nagbibigay ng pagkakataon na makahinga ang mga sundalo, muling gumalaw ang tungkod ni Ghislaine. Ang mga sundalong nahuli sa hindi paghanda ay nagsibagsakan na parang mga tuyong dahon sa hangin. Sa wakas, nagising ang mga kabalyero sa kanilang pagkatulala at nagsigawan. Palibutan siya, harangin siya, ngayon, walang tigil na sumugod si Ghislaine, na nagkakalat ng mga sundalo sa kanyang landas. Malinaw na sa sinumang nanunood, ang target niya ay si Baron Magvel. Dakpin siya, lahat, hulihin si Ghislaine. Protektahan ang kamahalan. Maging ang mga sundalo na nakikipaglaban sa mga mersenaryo na nagbabantay sa caravan ay mabilis na lumiko at sumugod patungo kay Ghislaine, sa utos ng mga kabalyero. Ngunit walang silbi ang kanilang pag-atake. Itinulak ni Ghislaine ang sarili niyang katawan pasulong, at pinatumba ang sinumang sundalo na naglalakas loob na hamarang sa kanyang daan. Ang mga hindi nakaiwas kahit sa isang hampas lang ng kanyang tungkod ay naging ganap na walang magawa. Ang mga sundalo, na hindi sanay sa ganoong kapangyarihan, ay mabilis na naunawaan na humaharap sila sa isang bagay na mas malayo kaysa sa kanilang karanasan.
Sa simula, sumugod sila, na nagtitiwala sa kanilang dami. Ngunit habang lumilipas ang oras, isang nakakabalisang pakiramdam ng takot ang nagsimulang kumapit sa kanila. Si Ghislaine, na napapalibutan ng mga sundalo, ay winigiway ng malakas ang kanyang tungkod. Sa isang saglit, tumilapon ang mga sundalo pabalik na parang mga ragdolls. Hindi man lang nila naintindihan kung ano ang tumama sa kanila. Ang ilan ay nabali ang buto ng malinis. Ang dibdib ng isang sundalo ay ganap na nadurog, na nag-iiwan sa kanya na humihingal sa hangin. Ang mga sundalo na sumubok na harangin ang pag-atake ni Ghislaine ay bumagsak na. Ang iba, na sumusugod patungo sa kanya, ay nag-alinlangan, masyadong takot na lumapit. Siya ay isang halimaw. Paano magkakaroon ng ganoong kapangyarihan ang isang simpleng mersenaryo? Ano ba ito? Daan-daang sundalo ang nanatiling nagyayelo, at hindi man lang nagawa na itaas ang kanilang mga espada laban kay Ghislaine. Hindi natinag, kalmadong-kalmado na sinuri ni Ghislaine ang kanyang paligid at nagsimulang gumalaw muli pasulong. Sa pagmamasid sa nangyayari, ang mukha ni Baron Magvel ay napilipit sa takot habang sumisigaw. Patayin siya! Patayin siya! Ngayon, ang mga kabalyero na nagpoprotekta sa Baron ay sumugod patungo kay Ghislaine. Ang dalawang nangungunang kabalyero ay winigiway ang kanilang mga espada ng may katumpakan at bilis, na parang mga kidlat. Itinaas ni Ghislaine ang kanyang tungkod, na hamarang sa atake. Tulad ng inaasahan sa mga kabalyero, ang kanilang mga talam ay kumikinang sa mana, na nagpapalakas sa kanilang kapangyarihan. Si Ghislaine, na alam na ang kanyang kasalukuyang katawan ay hindi kayang harapin ang mga direktang tama mula sa mga atake, ay maingat na pinili ang kanyang mga depensa. Gumanti siya sa pamamagitan ng malakas na pagswing ng kanyang tungkod. Isang kabalyero ang tumilapon, ang kanyang baluti ay napunit at malalim na nasira. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig habang siya'y bumabagsak, ang kanyang katawan ay nakakatindig balahibo na napilipit. Ang mga tadyang ng kabalyero ay ganap na nadurog, at ang kanyang baluti ay walang nagawang proteksyon laban sa mapaminsalang hampas. Ang isa pang kabalyero ay nanatiling nagyayelo, hindi makaintindi sa nangyari sa kanyang kasamahan. Ngumisi ng malamig si Ghislaine sa nagulat na kabalyero. Kayo mga kabalyero ay tila hindi natututo, ano? Mamatay na lang kayo. Ibinalibag ni Ghislaine ang kanyang tungkod sa helmet ng kabalyero na dinudurog ito. Ang ulo ng kabalyero ay nadurog, at bumagsak siya ng walang buhay sa lupa. Ang natitirang mga kabalyero at sundalo ay nanatiling nagyayelo sa kanilang lugar, na paralisado sa takot. Ngayon lang nila naunawaan na humaharap sila sa isang kaaway na higit pa sa kanilang kakayahan. Isang kabalyero ang naghulog ng kanyang espada, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Sir, ito ay imposible. Paano kami mananalo? Sa puntong ito, maging ang takot sa pagsuwi sa kanilang kamahalan ay walang-wala kung ikukumpara sa kanilang takot kay Ghislaine. Mula sa malayo, nanunood sina Julian, Deneb, at Kyle nang hindi makapaniwala. Siya ay, hindi kapani-pani walang malakas. Kaya pala hindi pa pala ito ang kanyang buong lakas. Kaya pala siya kumpiyansa. Ang tatlo ay napuno ng paghanga. Ang labis na kapangyarihan na nanggagaling kay Ghislaine ay nagdulot ng parehong takot at paghanga. Sa isang napakalakas na mentor, sigurado na sila ngayon, kung susundin nila ang mga turo ni Ghislaine, maaari rin silang maging malakas. Kahit na mahigpit ang kanyang mga pamamaraan sa pagtuturo, ang mga resulta ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Sa ngayon, tumigil na si Ghislaine sa pag-atake. Ang kanyang mga kaaway ay nakakalat na sa lupa o masyadong takot na gumalaw. Kalmadong-kalmado niyang sinuri ang battlefield, at pagkatapos ay itinaas ng bahagya ang kanyang kamay. Daan-daang mana-infused na sibat ang nagmaterialized sa hangin, na pumapalibot sa mga sundalo at kabalyero. Mula sa sandaling ito, sinumang gumalaw ay mamamatay. Ang mga sundalo ay nanatiling nagyayelo, ang kanilang mga katawan ay nanigas sa takot. Hindi rin ligtas ang mga kabalyero. Walang naglakas loob na gumalaw. Ang napakalakas na banta ni Ghislaine ay sapat na para manatili silang nakatigil sa kanilang lugar. Dahan-dahan siyang sumugod, ang kanyang mga hakbang ay sinadya, patungo kay Baron Magvel. Para sa isang bihasang mandirigma tulad ni Ghislaine, ito ay masyadong madali. Kapag humarap sa isang puwersa, ang napakalakas na kapangyarihan ay ang pinakasimpleng sagot.
Nanginginig si Baron Magvel. Habang papalapit si Ghislaine, ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Ikaw ay isang halimaw. Ang isa sa mga mana na sibat ay lumutang papalapit sa noo ng Baron, na nagdulot ng manipis na linya ng dugo. Tinanggap mo ba ang resulta ng labanang ito? Tanong ni Ghislaine, bahagyang ikaniling ang kanyang ulo. Ako, ang sibat ay lumapit pa, na nagdadala ng mas maraming dugo. Si Baron Magvel, na nanginginig na ng walang kontrol, ay nakatitig lang sa takot sa lalaking nasa harap niya. Ako, sumusuko. Tinatanggap ko ang resulta ng duelo. Sumasang-ayon ka ba na ipasa ang teritoryong ito sa pamilya Rax? Sumasang-ayon ako. Itigil mo na lang ito. Humarap si Ghislaine sa nanginginig na mga tagapayo at dalawang aide na nakatayo sa tabi ni Baron Magvel. Paano naman kayo? Bilang kanyang mga tagapayo, magpapatuto ba kayo na ang teritoryong ito ay pag-aari na ngayon ng pamilya Rax? Oo, gagawin namin. Mayroon ka ng aming salita. Nakita namin ang resulta ng duelo ng aming sariling mga mata. Ngumiti ng tuso si Ghislaine bago nagpatuloy. Kapag bumalik na kayo, dapat ninyong ipahayag ito ng opisyal at ng walang pag-aalinlangan. Ipagbigay alam agad sa mga karatig lupain. Naintindihan nyo ba? Oo, gagawin namin. Ang mga tagapayo, na dating sumuporta kay Baron Magvel para sa personal na pakinabang, ay wala nang dahilan na panatilihin ang kanilang mga pangako sa kanya. Wala ring moral na dilema. Ang duelo ay isang lehitimong paligsahan, at malinaw na nanalo ang pamilya Rax. Natural lang na magpatuloy sila ng naaayon. Nasiyahan sa kanilang sagot, bumalik si Ghislaine kay Baron Magvel, ang kanyang tingin ay malamig. Kung gayon, wala ka ng silbi na buhay, dahil patuloy ka lang na magiging isang problema. Teka, hindi ba't sumang-ayon ako na ipasa ang teritoryo tulad ng ipinangako? Hindi ko ipinangako na ililigtas kita. Anong sinasabi mo? Sinayang mo ang iyong huling pagkakataon. Sa isang mapagpasyang galaw, tinusok ng mana na sibat ni Ghislaine ang ulo ni Baron Magvel. Ang Baron, na namuhay sa kanyang buhay na natupok ng kasakiman at kalupitan, ay natapos ang kanyang buhay sa ganoong paraan, biglaan at hindi seremonyal. Tumingin si Ghislaine sa walang buhay na katawan ng Baron at bumulong. Sana ay tinupad mo ang iyong salita. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa battlefield. Kahit napatay na ang kanilang kamahalan, walang sundalo ang gumalaw o nag-react. Naparalisa sila sa takot. Sa gitna nila, sina Julian at Deneb ay partikular na nayanig. Hindi pa sila nakaranas ng ganito bago. Si Kyle lang ang mukhang lubos na na-impressed, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa paghanga. Si Ghislaine, na naglalabas ng isang aura ng malamig na awtoridad, ay humarap sa mga sundalo ng teritoryo. Sinumang tumututol sa pag-aangkin ng pamilya Rax sa teritoryong ito, humakbang pasulong ngayon. Walang naglakas loob na gumalaw. Tiyak na kamatayan ang lumaban sa kanya. At ang tanging magagawa lang nila ay alamin ng may pag-aalinlangan ang mood ni Ghislaine. Nang makitang walang tumututol, nagpatuloy si Ghislaine. Ang inyong katahimikan ay tatanggapin ko bilang pagsuko. Agad na itapon ang mga sandata at minampa ng katapatan sa inyong bagong kamahalan. Tumingin ang mga sundalo sa mga kabalyero, na kanilang direktang mga superior, na parang naghahanap ng gabay. Ibinaba ni Ghislaine ang kanyang tingin sa mga kabalyero. Ang teritoryong ito ay pag-aari na ng bagong kamahalan nito. Kung mananatili kayong tapat sa inyong dating master, mamamatay kayo. Gayunpaman, ang panunumpa ng katapatan sa inyong bagong kamahalan ay mag-aalis sa inyo ng inyong mga nakaraang pagkilos. Ang kanyang mga salita ay totoo. Ang lahat ng ginawa ni Ghislaine ay sumunod sa mga lehitimong pamamaraan ng lupain. Ang batas ay nasa kanyang panig. Matapos ang isang maikling pag-aalinlangan, ang mga kabalyero, na kinikilala ang balidad ng kanyang mga pahayag, ay lumapit kay Leo. Nangangako kami ng aming katapatan sa bagong kamahalan. Isa-isang lumuhad ang mga kabalyero at ibinaba ang kanilang mga ulo. Sumunod din ang mga sundalo, itinapon ang kanilang mga sandata at yumukod sa harap ni Leo. Ano? Hindi makapagsalita si Leo. Hindi niya inaasahan na magaganap ang mga pangyayari sa ganitong paraan. Nag-alinlangan siya sa isang sandali, pagkatapos ay bumantong hininga at tumingin kay Ghislaine. Kuya, ako na ba ang kamahalan ng teritoryong ito? Sa ngayon, malamig na sagot ni Ghislaine.
Nanigas si Leo sa ilalim ng matigas na tingin ni Ghislaine ngunit sa huli ay humarap sa mga kabalyero. Tinatanggap ko ang inyong katapatan. Inaasahan ko ang pagtatrabaho kasama kayo. Maglilingkod kami sa iyo ng buong puso, sabay na sagot ng mga kabalyero. Sa kabila ng pagiging biglaan ng lahat, bawat kabalyero at sundalo ay nanumpa ng katapatan kay Leo. Walang naglakas loob na magtanong o lumaban, ang paggawa nito ay malamang na magdulot sa kanila ng kanilang buhay. Ngayon, gawin natin itong opisyal. Agad na ipalaganap ang balita. Mabilis na kumilos si Ghislaine, na tinitiyak na ang balita ng pagbabago sa pamumuno ay ipalaganap sa malayo at malawak. Ang mga mensahero ay ipinadala upang ipahayag ang bagong pamamahala sa bawat sulok ng teritoryo. Ang mga lokal na naninirahan ay ipinagbigay alam din sa paglipat ng kapangyarihan, na tinitiyak na ang lahat ay ginawa ng transparent at publiko. At sa gayon, si Baron Magvel, na natalo sa duelo, ay pinatay. Ang pamilya Rax ay inaangkin na ngayon ang teritoryong ito bilang kanilang sarili. Binigyang diin ng anunsyo na ang natitirang mga kabalyero at sundalo ay nangako ng katapatan sa pamilya Rax. Ito ay isang mahalagang punto na iginiit ni Ghislaine na isama ang mga naninirahan sa teritoryo. Nang marinig na si Leo ang kanilang bagong kamahalan, ay nagsigawan. Isang bagong kamahalan ang dumating. Maglilingkod kami sa pamilya Rax. Tinanggap ng mga tao si Leo nang may labis na kasiglahan. Maging si Leo mismo ay nabigla sa kanilang reaksyon. Para sa mga naninirahan, ito ay natural lang. Pinamahalaan ni Baron Magvel ang teritoryo ng may kasakiman at kalupitan sa loob ng maraming taon, na nagdulot ng matinding pagdurusa sa kanila. Ang pamilya Rax, sa kabilang banda, ay may reputasyon sa pagiging patas at masikap, dahil madalas silang dumaan sa teritoryo para sa kalakalan. Si Leo, na kilala bilang isang tapat at masipag na binata, ay ngayon ang kanilang kamahalan. Ang kanilang kagalakan ay totoo at walang pidyo. Ang lahat ay nangyari ng mabilis at sa isang maayos na paraan. Si Leo, na nakaupo sa pinakamataas na posisyon sa mansyon ng kamahalan, ay nakaramdam ng parehong pagmamalaki at pag-aalinlangan. Ngumisi si Ghislaine habang sinasabi niya sa kanya, bilang bagong kamahalan, dapat mong ilabas ang iyong unang utos. Wala ba kayong dapat gawin? Oo, mayroon, sagot ni Leo nang may pagtango, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig pa rin. Mayroong isang mahalagang bagay na dapat bigyang pansin. Tinawag niya ang mga nagtitipon na kabalyero at mga tauhan. Si Leo, na ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ay nagbigay ng kanyang unang utos. Dalhin sa akin ang katiwala na nagtaksil sa aming pamilya. Naintindihan, agad na tumugon ang isang kabalyero, na nangunguna sa isang grupo ng mga sundalo para isagawa ang utos. Si Ghislaine, na nanunood sa eksena, ay huminto ng matigas. Gumalaw kayo ng mabilis at dalhin siya pabalik. Hindi si Ghislaine ang tipo ng tao na mag-iiwan ng mga nakabiting. Problema, ang ugat ng krisis ng pamilya Rax ay nagsimula sa kasakiman ni Baron Magvel, ngunit ang direktang suntok ay nagmula sa pagtataksil ng katiwala. Dahil sa kanyang mga aksyon, bumagsak ang ama ni Leo sa gulat, at nawalan ng lahat ng kagustuhang mabuhay. Bagaman nagbigay si Deneb ng pansamantalang paggaling sa pamamagitan ng divine magic, ang pinagsamang epekto ng edad at trauma ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng lakas. Kahit gaano pa man kabait si Leo, hindi niya maaaring baliwalain ang ganoong pagtataksil. Kung hindi haharapin ang taksil, magiging imposible na pamunuan ng maayos ang pamilya. Pinakamahalaga, mayroon pang natitirang mga taksil sa loob ng Merchant Guild. Ang katiwala lang ang tanging nakakaalam sa kanilang mga pagkakakilanlan. Ang katiwala, na nananatili sa mansyon ng kamahalan, ay hindi nakatakas at agad na nahuli, salamat sa napakabilis na reaksyon ni Ghislaine. Si Sir, sumunod lang ako sa utos ng Baron. Wala akong ibang pagpipilian. Kahit na nahuli na, patuloy ang pag-iyak ng katiwala at paghingi ng awa, hindi matanggap ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, ang mga sundalo na nakikinig sa kanyang mga pag-iyak ay hindi natinag. Ang galit ng pamilya Rax sa pagtataksil ay nadarama ng lahat. Si Ghislaine, na walang mababasa sa kanyang ekspresyon, ay tumayo ng tahimik sa isang sandali bago nagsalita. Sino ang mga natitirang taksil sa loob ng Merchant Guild? Hindi ko silang lahat kilala. Hindi ba't ikaw ang nag-manage ng staff?
Ang mga sumali sa Baron ay nasa ilalim ng iyong pagbabantay, tama. Iyan lang ang mga kilala ko. Maaaring mayroon pang iba na nagtatago sa loob, talagang hindi ko alam. Desperadong sinubukan ng Katie wala na itago ang pagkakakilanlan ng mga taksil, ngunit hindi dahil sa katapatan. Kailangan ko ng kahit isang kakampi para mabuhay. Alam ng Katie wala na siyang kaibigan na natitira sa pamilya Rax. Ang pagtataksil ay tila nagbigay ng kanyang tiyak na kamatayan. Gayunpaman, naintindihan din niya na si Leo ay iba. Ang kabaitan ni Leo ay isang bagay na inasahan ng Katie wala na magagamit niya. Kung mamanipulate niya ang awa ni Leo, baka mabuhay siya. Kumapit sa maliit na pag-asang ito, nagmakaawa ang Katie wala. Aking kamahalan, pakiusap, alalahanin ang nakaraan. Hindi ba't pinaglingkuran ko ang inyong pamilya ng tapat sa loob ng 20 taon? Pakiusap, patawarin niyo ako sa isang beses na ito. Ginawa ko lang ito sa utos ng Baron. Wala akong alam na ibang mga taksil, ito ang katotohanan. Bumantong hininga ng malalim si Leo. Hindi siya ganoong kainosente para paniwalaan ang mga salita ng Katie wala. Alam niya na malamang ay mas marami pang tao ang kasali kaysa sa gustong aminin ng Katie wala. Gayunpaman, ang likas na kabaitan ni Leo ay nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan kung paano magpapatuloy. Ano ang dapat kong gawin? Naging kamahalan lamang kamakailan, si Leo ay nakadama pa rin ng pagiging hindi akma. Hindi niya alam kung paano magbigay ng mga utos o kung mayroon ba siyang awtoridad na gawin ito. Nang walang kapangyarihan o kumpiyansa, nakadama siya ng ganap na pagkawala. Ang ilan sa mga tauhan ay maingat na nag-alok ng mga mungkahi. Kung ang dating Baron ay kasali, maaaring sulit na imbestigahan pa. Maaaring mayroong iba na pinilit o minanipyala na sumali. Ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng maingat na paghawak. Magpatuloy ng dahan-dahan at sinasadya. Nang marinig ang magkasalungat na opinyon, si Leo ay pinagpawisan. Kulang siya ng determinasyon para magdesisyon at ng lakas para ipatupad ang kanyang kalooban. Ang mga tauhan ay tahimik na nakatingin kay Ghislaine para sa gabay. Kung wala si Ghislaine, hayagan nilang pinuna ang kawalan ng desisyon ni Leo. Ngunit sa presensya ni Ghislaine, walang naglakas loob na magsalita. Nang hindi sa tamang oras, si Leo, na nalunod sa damdamin, ay sa wakas ay humarap kay Ghislaine. Sir, pakiusap, sabihin niyo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Kailangan ko ang iyong karunungan. Inaasahan ni Leo na mag-aalok si Ghislaine ng isang matalino at diretsyo na solusyon, dahil tila palagi siyang may sagot. Tumango si Ghislaine, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang pinagmamasdan ang mga nerbyosong sulyap ng mga tauhan. Alam mo, minsan ay tinawag akong isang hari sa nakaraan. Hindi ito totoo. Bagaman maraming titulo si Ghislaine, ang hari ay hindi isa sa mga ito. Ngunit sa kanyang karanasan at respeto na kanyang iniuutos, hindi ito isang ganap na imposible na pag-aangkin. Lumuhad si Ghislaine sa harap ng Katie wala at nagsalita ng dahan-dahan. Ngayong kamahalan ka na, matuto mula dito. Ang pagkuha ng kontrol ay nangangailangan ng desisyon. Sa maraming pamamaraan, ang simpatsya ay ang pinakamabisa. Simpatsya, tanong ni Leo, nalilito. Oo, kapag ang mga tao ay nakikisimpatsya sa iyo, hindi sila magsisinungaling. Lumapit si Ghislaine sa Katie wala, ang kanyang ekspresyon ay nagdilim. Sa kasamaang palad, hindi ako nakakaramdam ng masyadong simpatsya ngayon. Sa gayon, gumawa si Ghislaine ng isang senyas, sa isa sa mga kabalyero sa malapit. Dalhan mo ako ng isang patpat. Dali. Opo, sir. Nagmamadaling kinuha ng kabalyero ang isang matibay na patpat at ibinigay ito kay Ghislaine. Nang walang pag-aalinlangan, pinalo ni Ghislaine ang hita ng Katie wala. Sumigaw ang Katie wala sa matinding sakit. Hindi niya inaasahan ang ganoong kalupitan sa presensya ng kamahalan. Sino ka? Aano ka? Nanatiling tahimik si Ghislaine, na sistematikong pinapalo ang Katie wala sa mga bahagi na hindi siya mamamatay. Tama na, pakiusap, itigil mo na. Ang mga sigaw ng Katie wala ay umalangaw sa buong bulwagan, na nagdulot ng pangangilabot sa mga nanunood. Maging ang mga pamilyar sa reputasyon ni Ghislaine ay nagulat sa kanyang kalupitan. Ito ay isang matinding paalala na ang pagsuwi sa kanya ay hindi isang opsyon. Sandaling huminto si Ghislaine at hinarap ang mga nagtipon na tauhan.
Kilalanin ang lahat ng dating tauhan ni Baron Magvel. Imbestigahan ang kanilang mga ginampanan at tukuyin kung sila ay kasabwat. Ako ang magdedesisyon sa kanilang mga kapalaran kapag natuklasan na ang katotohanan. Sa huli, ang mga tauhan ni Baron Magvel. Inulit ni Leo ang mga salita ni Ghislaine ng eksakto, na parang naglalabas ng isang utos. Mahusay. Sa bawat pagkakataon, nag-aalok si Ghislaine ng papuri, isang maliit ngunit taos-pusong kilos ng pagtanggap. Ang commander ng mga kabalyero, na ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang dibdib ng may pagmamalaki, ay tumugon ng may determinasyon. Naintindihan, lahat ay ligtas. Wala sa mga tauhan ang naglakas loob na makipagtalo o isipin man lang ang pagsuwi. Ang malinaw na alaala ni Ghislaine na determinadong sinira ang ulo ng Baron ay sariwa pa rin sa isip ng lahat. Ang takot kay Ghislaine ay lumago ng labis na maging si Leo mismo ay nagsimulang magdala ng isang intimidating na aura, bagaman hindi sinasadya. Ang mga tauhan, na dating nag-aalinlangan o nagbabalak ng masama, ay ngayon ay ganap na nasupil sa ilalim ng hindi binibigkas na dominasyon na ito. Sa mabilis na paghawak sa mga kaayusan pagkatapos ng labanan, si Leo, na medyo lito pa rin, ay bumulong na parang sumusubok na makahabol sa lahat. Kaya, iyon na ba iyon? Ano? Ngumisi si Ghislaine. Makinig ng maigi. Ang pagiging kamahalan ay hindi tungkol sa pag-upo sa isang trono at pagtatamasa ng mga pribilehiyo. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng responsibilidad para sa buong teritoryo. Kaya kailangan mong gumawa ng mabilis, tumpak na mga desisyon at kumilos ng may desisyon na naiintindihan ko. Mula ngayon, hawakan mo ang mga bagay-bagay na tulad nito. Isang kamahalan ang nagtatakda ng direksyon ng teritoryo. Ang mga detalye ay hahawakan ng mga eksperto sa ilalim mo. Huwag masyadong mag-isip, ito ang iyong teritoryo, at lalaki ka sa tungkulin habang nagpapatuloy ka. Opo, naiintindihan ko. Bahagyang nanginginig si Leo. Ang bigat ng tungkulin ay nakadama pa rin ng napakabigat sa kanya. Nag-aalinlangan siya na maaari siyang maging kasing tigas at mapagpasyahan ni Ghislaine. Bagay ba talaga ako sa trabahong ito? Masaya na siyang nakaligtas sa krisis. Hindi niya maunawaan kung bakit ibinigay ni Ghislaine sa kanya ang ganoong posisyon sa simula pa lang. Ngunit si Ghislaine, na isang stratehiya, ay tiniyak na ang parusa ng katiwala ay isasagawa ng publiko. Ang kanyang mga aksyon ay sinadya, isang kalkuladong pagpapakita ng awtoridad na nilayo na pigilan ang anumang potensyal na pagtutol. Paulit-ulit na ipinapaalala ni Ghislaine sa mga tao na siya ay nasa likod ni Leo. Ang estratehiyang ito ay patago na nagdulot sa lahat na iugnay si Leo sa labis na presensya at kapangyarihan ni Ghislaine. Hindi nagtagal, dumating ang kapitan ng gwardya, ang kanyang ekspresyon ay nalilito. Teka, ano ang nangyayari dito? Hindi pa niya ganap na naintindihan ang buong sitwasyon. Nanalo ang pamilya Rack sa duelo at inangkin ang teritoryo, ito ay naiintindihan niya. Ngunit paano ang mga kabalyero at sundalo ay madaling lumipat ng katapatan sa pamilya Rax? Ngumiti ng tuso si Ghislaine, at iginalaw ang kanyang mga balikat na parang nag-iinat. Ano, akala mo ba hahayaan ko na lang ito? Ginawa niya ang sinyas, para sumunod sa kanya ang kapitan ng gwardya. Magkaroon tayo ng pribadong pag-uusap sa isang mas tahimik na lugar. Hindi inisip ni Ghislaine na patayin siya, hindi pa. Ang ilang mga aral sa kababaan ng loob ay sapat na. Sa labas, umalangaw ng malakas ang mga sigaw ng kapitan. Paumanhin, hindi na ako susuway sa iyo. Pakiusap, tigilan mo na. Ang mga natira sa bulwagan ay pinagpawisan. Nagiging lalong malinaw na habang si Leo ang tituladong kamahalan, si Ghislaine ang talagang may kontrol. Sa mga sumunod na araw, ang natitirang mga opisyal at sundalo na hindi pa nangangako ng kanilang katapatan sa pamilya Rax ay dahan-daang lumapit. Ang balita ay kumalat ng mabilis, at maging ang mga karaniwang tao ay tinanggap ang mga pagbabago ng may kagalakan. Dahil inangkin ng pamilya Rax ang teritoryo ng walang ganap na digmaan, ang pagpapapanatag nito ay mas madali kaysa sa inaasahan. Lumapit si Ghislaine kay Leo, na mukhang awkward at hindi sigurado sa kanyang sarili. Kaya, ano ang susunod? Wala ka bang gusto mong gawin kapag naging kamahalan ka na? Nag-alinlangan si Leo, hindi man lang pumasok sa kanyang isip ang pagiging kamahalan, mukhang imposible sa simula pa lang. Hindi ako sigurado.
Ang papel ni Leo ay palaging bilang isang katulong, wala nang iba pa. Kung walang intervention ni Julian, baka nawala na niya ang lahat, maging ang kanyang pagkakataon na mabuhay. Ngunit ang karanasang ito ay nagturo kay Leo ng isang mahalagang bagay, ang mga humahawak ng kapangyarihan ay dapat itong gamitin ng matalino. At marahil, kahit na nagsimula siyang maliit, mayroon na siyang kapangyarihan. Sa pag-unawa na ito, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Gusto niyang gawing mas magandang lugar ang teritoryong ito. Humugot ng malalim na hininga si Leo, dahan-daang nagsimulang magsalita. Ito ang bayan ko. Dahil matagal akong nagtrabaho sa Merchant Guild, kilala ako ng karamihan sa mga tao dito. At marami rin sa kanila ang kilala ko, nagsimulang magsalita si Leo. Naglakbay siya ng malawakan sa buong teritoryo bilang isang leader ng guild. Lalo na sa paghawak ng mga mahahalagang kalakal. Imposible para sa mga tao na hindi siya makilala. Alam ko ng lubusan kung paano sila nabubuhay. Karamihan sa kanila ay naghihirap sa kahirapan. Si Baron Magvel ay naging isang sakam na kamahalan, na nagpapataw ng labis na buwis at naghahanap ng bawat posibleng paraan upang higit na paisain ang mga tao. Natural, ang buhay sa ilalim ng ganoong kamahalan ay naging mahirap. Ang mga tao ay dinurog sa ilalim ng bigat ng labis na pagbubuwis at walang tigil na pagsasamantala. Nang magsalita si Leo, ang kanyang mga salita ay mabilis na naging aksyon, at ang mga patakaran ay ipinatupad. Halos magdamag, ang buhay ng mga karaniwang tao ay nagsimulang magbago para sa mas mahusay. Sa pagmamasid sa mga pagbabagong ito, sina Julian at Deneb ay nagsimulang maunawaan ang katotohanan sa likod ng mga turo ni Ghislaine. Ang isipin na ganoon karaming buhay ang maaaring magbago ng ganoon kabilis. Ito talaga ang kapangyarihan na baguhin ang mundo. Nagdulot si Baron Magvel ng paghihirap, habang ang kabaitan ni Leo ay pumalit sa kanyang lugar. Sa pagbabagong ito lamang, ang teritoryo ay nagbabago, at ang buhay ng mga tao nito ay mabilis na bumubuti. Habang tumutulong sina Julian at Deneb sa iba't ibang gawain sa abot ng kanilang makakaya, ang mga bagong patakaran at reforma ni Leo ang naghugis muli sa teritoryo. Sa pagmamasid sa masayang ekspresyon ng mga tao, hindi napigilan ni Julian na bumulong ng tahimik. Kung wala lang ang magic beasts, at kung ang mga taong tulad ni Leo ang humahawak ng kapangyarihan at namamahala, siguradong, maaari nilang baguhin ang mundo. Ang kanilang papel, naunawaan ni Julian at Deneb, ay suportahan ang mga may magandang kalooban na individual na gumagawa ng pagbabago. Ito ang kaya nilang gawin ng pinakamahusay. Habang pinipino ng dalawa ang kanilang mga kasanayan at pinapatibay ang kanilang determinasyon, nanatili si Ghislaine sa teritoryo, na tinitiyak na mapapanatili ni Leo ang kanyang bagong tuklas na kapangyarihan. Nang makamit na ang katatagan, lumapit si Ghislaine kay Leo ng may tuso ng ngiti. Well, siguro oras na para ayusin natin ang ating kasunduan. Ang orihinal na kasunduan na magbigay ng 30% ng kita ng minahan ng ginto sa mercenary group ay ngayon ay ginagawang formal. Dahil kontrolado na ngayon ng pamilya Rax ang teritoryo, ang kasunduang ito ay nangangahulugan na 30% ng kita ng teritoryo, kasama na ang kita mula sa minahan ng ginto, ay direktang mapupunta sa Julian Mercenary Corps. Nalunok ni Leo ng nerbyoso at nagtanong, binalak mo ba ito mula sa simula? Siyempre, isang teritoryo na may minahan ng ginto. Sino ang hindi magtatangka para sa yan? Tumawa ng mapait si Leo, at tumingin kay Ghislaine. Ang lalaki ay talagang kahanga-hanga. Ang orkestra ang ganoong matapang na plano at isagawa ito ng walang kamali-mali, halos hindi ka panipaniwala. Kung alam ni Leo ang lahat ng detalye mula sa simula, malamang ay hindi siya maniniwala, lalo na't sumang-ayon dito. Kahit ngayon, pakiramdam niya ay hindi ito totoo. Ngunit ang isang kasunduan ay isang kasunduan. Dahil nakinabang siya sa intervention ni Ghislaine, walang hinanakit na nararamdaman si Leo. Pagkatapos ng lahat, kung wala si Ghislaine, wala siyang teritoryo na matatawag na kanyang sarili. Sige, susundin ko ang ating kasunduan. Mula ngayon, 30% ng taunang kita ay mapupunta sa Julian Mercenary Corps. Ang matatag na salita ni Leo ay nagdulot ng ngisi sa mukha ni Ghislaine, habang ang ibang miyembro ng mercenary group ay labis na nagulat. Wow, kaya mayaman na tayo ngayon. Hindi ako makapaniwala. Nanalo tayo sa loto.
Kung minahan ng ginto, hindi na tayo mag-aalala tungkol sa pera sa natitirang bahagi ng ating buhay, tama ba? Ang tanging masamang bahagi ay walang masyadong pagkakataon na mag-relax at mag-enjoy sa bagong tuklas na yaman na ito anumang oras sa lalong madaling panahon, naghihintay ang pagsasanay sa kanila. Gayunpaman, hindi na sila kailangang mag-alala tungkol sa mga pinansyal na hadlang na nakakaabala sa kanilang pagsasanay. Titiyakin ni Ghislaine na ang mga pondo ay inilaan upang palakasin ang kanilang mga kasanayan. Biglang may pumasok sa isip ni Leo, at nagtanong siya ng may pagkausisa, kung aalis kayo, saan ko dapat ipadala ang pera? Ang Julian Mercenary Corps ay walang permanenteng base sa malapit. Paano nila hahawakan ang ganoong kalaking transfer? Kahit na maliit na teritoryo lang ito, ang minahan ng ginto ay minahan ng ginto. Kapag ganap na nabuo ang teritoryo, ang 30% na hiwa ay magiging isang malaking halaga. Hindi magiging praktikal na hanapin ang mercenary group bawat taon para sa ganoong kalaking bayad. Nagkibit-balikat si Ghislaine at sumagot, kapag umalis na kami, magpapadala ako ng isang tao sa tuwing kailangan namin ito. Ay deduct lang ang napagkasunduang halaga at hawakan ang logistics. Naintindihan. Ngunit hindi ba mas madali kung magtatatag kayo ng base sa malapit? Maaari kong maglaan ng lupa sa lugar na inyong pinili. Hindi masamang ideya, sabi ni Ghislaine. Ngunit hindi pa ngayon. Ang aking mga kaibigan ay kailangan pa ng mas maraming karanasan. Hindi pa oras para manirahan. Kailangan pa ng mercenary group na pinuhin ang kanilang mga kasanayan at bumuo ng kanilang reputasyon habang naglalakbay. Kahit na si Ghislaine mismo ay nagtamo ng malaking katanyagan mula sa misyong ito, ang Julian Mercenary Corps ay nagsisimula na ring makakuha ng pagkilala. Hindi rin naman nag-aksaya ng oras si Denham. Ginamit niya ang kanyang banal na kapangyarihan upang pagalingin at alagaan ang mga tao. Maging ang isang maliit na halaga ng banal na kapangyarihan ay maaaring magbago ng buhay, dahil ang ganoong mga pagpapala ay bihira at walang katumbas na halaga. Si Kyle, na namukod tangi sa panahon ng mga labanan, ay nagiging kilala na rin. Siya, si Julian, at si Denham ay mabilis na nagiging sikat na mga personalidad sa bagong reformang Rax territory. Humarap si Ghislaine kay Leo ng may huling piraso ng payo. Kung ako ang iyong kuya, kung gayon ang aking mga kaibigan ay pamilya mo na rin. Lalo na si Julian, tiyakin mong tretuhin mo siya ng maayos. Nakuha mo ba? Oo naman, gagawin ko iyon. Taos-pusong sagot ni Leo. Namula sina Julian at Denham, medyo nahihiya sa atensyon. Para sa kanila, ang isang kamahalan na kumikilala sa kanilang tulong ay nakadama ng bigat. Ngunit si Leo ay tunay na nagpapasalamat. Siniguro niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa bawat isa sa kanila. Salamat sa iyo, nagawa kong manalo sa aking unang duelo. Hindi ako makakahanap ng sapat na salita para magpasalamat. Oo na. Bulong ni Julian ng awkward. At salamat sa iyo, ma'am, sabi ni Leo, na humarap kay Denham. Hindi lumala ang kondisyon ng aking ama, at inalagaan mo ang mga tao. Lubos akong nagpapasalamat. Nauutol na sabi ni Denham. At Kyle, salamat din sa iyo. Ang iyong performance sa ikalawang duelo ay tunay na nakaka-inspire. Wala yun. Kung sino man ang maggulo sa iyo, ipaalam mo lang sa akin. Babalik ako at ako mismo ang haharap sa kanila. Hindi tulad ng iba, tumugon si Kyle nang may karaniwan niyang mayabang na ngiti. Nakaupo sa kanyang balikat, ang bagong buhay na Dark ay tumugma sa kanyang mayabang na ekspresyon. Ang balita ng Julian Mercenary Corps na bumubuo ng isang kapatid na ugnayan kay Leo ay mabilis na kumalat. Pinalakas nito ng malaki ang posisyon ni Leo. Nang masaksihan ang kapangyarihan ng mga mersenaryo, naintindihan ng mga tao na ang kanilang alyansa kay Leo ay nagbigay sa kanya ng matinding kapangyarihan at impluensya. Ang relasyon ay hindi rin naman isang panig. Ang pamilya Rax ay naging isang matatag na taga-suporta ng Julian Mercenary Corps sa tuwing kailangan nila ng tulong. Ito ay isang kapaki-pakinabang na kasunduan para sa magkabilang panig. Sige na, oras na para umalis tayo. Makipag-ugnayan na lang kayo. Handa na si Ghislaine na lumipat sa isang bagong rehiyon. Ang kanyang layunin ay patuloy na bumuo ng lakas at reputasyon ng mercenary group. Bago ang kanilang pag-alis, nagtanong si Leo kay Ghislaine ng isang tanong na nasa kanyang isip. Kuya, hindi ba dapat isa kang salamangkero? Pagkatapos ng lahat,
habang laging may dalang tungkod si Ghislaine, ginagamit niya ito sa paghampas sa mga kalaban sa halip na mag-cast ng spells. Tumango si Ghislaine. Tama ka, isa akong salamangkero. Bakit mo tinatanong? Well, nagtataka lang ako, anong magic tower ang iyong koneksyon? Gusto kong magbigay ng donasyon. Ito ay isang taos pusong kilos ng pasasalamat, ngunit si Ghislaine ay kumurap-kurap sa pagkalito. Magic tower. Ako, oo, sandali lang. Agad na nakipag-ugnayan si Ghislaine kay Ashton sa kanyang kamalayan. Hoy, gising. Ano? Ang antok na boses ni Ashton ang sumagot. Diretso si Ghislaine sa punto. Nag-aral ka ba sa isang magic tower? Sabi mo ay taga-probinsya ka. Kung natuto ka mula sa isang host, ibig sabihin ba wala kang tower? Tama, hindi ako nag-aral sa isang tower. Tinuruan ako ng magic ng aking mga hosts. Talaga? Mayroon ka bang pangalan para sa isang tower sa isip just in case? Bakit naman? Wala naman akong tower. Kung gayon, ako ang mag-iisip ng isa para sa'yo. Ano? Bakit mo papangalanan ng isang magic tower na wala naman ako? Tumawa si Ghislaine. Malinaw na si Ashton ang tagapagtatag ng isang maalamat na magic tower. Ang paggamit ng pangalan nito ngayon ay tila perpektong pagkakataon. Ngumisi si Ghislaine, at humarap kay Leo ng may kumpiyansa. Hindi ako mula sa isang magic tower, ngunit plano kong magtatag ng isa sa hinaharap. Talaga? Oo, ang pangalan nito ay, lalong lumawak ang ngisi ni Ghislaine. Ang Tower of Radiance. At sa gayon, ang pangalan ng isang hinaharap na maalamat na Magic Tower ay napagpasyahan agad. Ang Julian Mercenary Corps, na ngayon ay may masaganang allowance para sa paglalakbay mula kay Leo at matitibay na mga kabayo, ay naghanda para sa kanilang paglalakbay. Ang kaginhawaan sa paglalakbay ay isang prioridad. Hinaplos ni Ghislaine ang balahibo ng isa sa mga kabayo, at bumubulong sa kanyang sarili. Nagtataka ako kung ang mahal kong gun ay maayos. Gumugol siya ng isang malaking halaga ng oras sa lugar na ito, bagaman sa katotohanan, isang maikling panahon lamang ang dapat na lumipas. Dapat si Gun ay kumakain pa rin at natutulog ng maayos, naisip niya. Sa kabila ng mga alalahanin ng iba, nanatiling kalmado si Ghislaine, kumpiyansa na ang mga bagay ay maayos sa kanyang orihinal na timeline. Pagkatapos ng lahat, hindi ako patay, kaya sigurado akong nagmamanahe siya ng maayos. Bukod pa rito, iba ang daloy ng oras dito. Dahil ang Cult of Salvation ay naubos at ang huling dragon ay natalo, walang agarang banta sa kontinente. Ang mga taong iniwan niya ay mga may kakayahang individual, kabilang sa mga pinakamagaling sa kontinente. Ang pamamahala ng mga kaharian at teritoryo ay hindi dapat maging problema para sa kanila. Gayunpaman, isang alalahanin ang nananatili sa kanyang isip, ang pagkakaroon ng kaaway. Kung ang kaaway na iyon ay muling babangon, ang sitwasyon ay maaaring maging hindi inaasahan. Siguro gigising ako bago siya. Si Ghislaine ay tiyak na tinawag siya ni Deneb sa mundong ito para sa isang dahilan, marahil ay upang magbigay ng isang mahalagang babala. Nakadama rin siya ng instinct na gigising siya bago ang pagbabalik ng kaaway. Bagaman, hindi niya may kakaila na hindi niya sinasadyang binabago ang nakaraan ng unti-unti. Well, ginawa nitong mas maginhawa ang mga bagay, hindi ba? Habang naglalakbay, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang pagsasanay. Sinamantala ni Ghislaine ang bawat pagkakataon upang hamunin, hindi, itulak, ang tatlo, sinasanay sila ng masikap. Gayunpaman, hindi tulad ng dati, tinanggap ng tatlo ang kanyang mga turo ng may bagong determinasyon. Dapat tayong maging kasing lakas ni Ghislaine. Ito lang ang paraan para iligtas ang mundo. At magkakaroon din ako ng maraming pera. Ang kanilang mga kamakailang karanasan ay nagturo sa kanila ng maraming aral, ang pinakamahalaga ay kailangan nila ng lakas upang makamit ang kanilang mga layunin. Sa isa sa mga sesyon ng pagsasanay, si Julian, na may medyo nag-aalalang ekspresyon, ay nagtanong, Ghislaine, okay ka lang? Oo, okay lang ako, sagot ni Ghislaine, bagaman damaloy ang dugo mula sa kanyang ilong, at ang kanyang kutis ay mukhang mapotla. Hindi kumbinsido si Julian, naiintindihan ni Ghislaine mismo ang dahilan. Ang katawang ito, hindi ito tumatagal. Dahil ang katawan ay hindi talaga sa kanya, ang balanse sa pagitan ng kanyang isip at ang hiniram na katawan ay lumalala.
Sa ganitong bilis, hindi na siya makapanatili sa anyong ito ng matagal. Hindi ko ito maaaring hayaang mangyari. Hindi pa ako maaaring umalis sa katawang ito. Kailangan niyang tiyakin na ang tatlo ay maaaring tumayo sa kanilang sarili. Kailangan din niyang tuklasin ang katotohanan tungkol sa mga pangyayari sa panahong ito. Kung kailangan, sige na nga. Ito si Ghislaine, pagkatapos ng lahat, isang lalaki na nakakaintindi sa mga paraan ng mundo at maaaring baluktutin ito sa kanyang kalooban. Nagsimula siyang mag-isip ng isang paraan upang pansamantalang patatagin ang kanyang kondisyon. Marahil oras na para magsimula akong matuto ng ilang magic muli. Laging naglalayon si Ghislaine para sa pinakamataas na layunin. Ang kanyang agarang target ay masterin ang Ninth Circle Magic. Ang pag-abot sa antas na iyon ng kapangyarihan ay hindi lamang magpapatatag sa kanyang kasalukuyang sitwasyon ngunit magbibigay din sa kanya ng malaking kalamangan sa pagbabalik sa kanyang sariling realidad. Nang makarating sa nayon at makahanap ng matutuluyan sa isang inn, tumayo si Ghislaine sa harap ng salamin. Mabigat ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at mukha siyang lubos na pagod. Hindi nakakagulat na ang kutis ni Ashton sa panaginip ay mukhang napakapangit. Ang posesyon na ito ay hindi eksaktong isang natural na proseso, at walang ingat kung ginagamit ang aking kapangyarihan bukod pa roon. Ang posesyon ay hindi lang tungkol sa pagod, ito ay sumisira sa balanse sa pagitan ng isip at katawan. Habang ang posesyon ay nagpapahintulot sa pag-akses sa kaalaman at kasanayan ng host, nag-uutos din ito ng isang malaking presyo. Karamihan sa mga possessor ay umaalis sa kanilang mga host bago pa man lumitaw ang anumang malubhang epekto. Gayunpaman, si Ghislaine ay lumampas ng malayo sa mga limitasyong iyon. Ang kamalayan ni Ghislaine ay napakalawak. Kung walang malakas na katawan na pinino kasama ng ganoong kamalayan, imposible itong mapanatili. Ang katawan ni Ashton na nasa ilalim pa ng pagdevelop ay hindi kayang tiisin ang malaking presensya ni Ghislaine. Kung hindi niya ginamit ng sobra ang kanyang kapangyarihan, maaaring tumagal pa siya ng mas matagal. Hindi ko man lang ginagamit ang aking buong lakas. Sok, ngumisi siya ng mapait at nag-inat ng kanyang likod. Kung mas lalo niyang gagamitin ang katawan na ito para sa pagsasanay at labanan, mas mabilis itong masisira. Mayroon lamang isang solusyon, kailangan kong itaas ang kakayahan ng katawan na ito. Ang magic ay isang kasangkapan upang baguhin ang mga batas ng mundo. Kung magagawa niya itong masteran, pansamantalang maibsan nito ang pagkakabit sa pagitan ng isip at katawan. Sa pamamagitan ng pagtaas ng magical level ni Ashton, maaari ni Ghislaine na palawakin ang kanyang kontrol sa host at patatagin ang kanilang koneksyon. Kailangan kong palakasin ang tatlong ito ng mabilis hanggat maaari bago bumigay ang katawan na ito. Hindi mapigilan ni Ghislaine na makaramdam ng pagkaapura. Ang banta ng mga demonyo ay hindi pa nagpapakita, ngunit kung siya ay sapilitang paalisin sa katawan na ito ng maaga, kailangan niyang mag-iwan ng isang matatag na pundasyon para sa tatlo. Matapos atasan sila ng self-directed training, tinawag ni Ghislaine si Ashton sa loob ng shared consciousness. Oy, gising, ibalik mo ang katawan ko, sinasira mo ang balanse. Hindi kayang tiisin ng katawan ko ang kapangyarihan mo. Alam na alam ni Ashton ang nangyayari sa kanyang katawan. Bagaman siya ay nasa isang spiritual na anyo ngayon, ang kanyang pisikal na sisidlan ay umaabot na sa limitasyon. Blunt na tumugon si Ghislaine. Well, siguro dapat ay nag-eehersisyo ka o kung anuman. Paano mo hinayaan na maging ganoon kahina ang katawan mo? Pero huwag kang mag-alala, may solusyon ako. Itataas ko ang magical level mo. Kaya hayaan mo na lang akong hawakan ito. Baliw ka, ibalik mo ang katawan ko para matrain ko ang magic ko sa sarili ko. Relax, gagawin ko ito para sa'yo. Sabihin mo lang sa akin kung anong magic ang alam mo. Anong silbi kung hindi mo naman matutunan ng maayos. Ang target ko ay Ninth Circle Magic. Baliw ka ba? Ang magic ay hindi ganoon ka-simple. Kailangan mong pag-aralan ang mga formula at makamit ang enlightenment para magamit ito. Minsan nang sinubukan ni Ashton na turuan si Ghislaine ng ilang simpleng spells. Gayunpaman, ngayon na bumabagsak na ang kanyang katawan, naunawaan niya na ang mga detalye ng pagsisikap ni Ghislaine, o kawalan nito, ay wala ng saysay. Nagkibit-balikat si Ghislaine nang walang pakialam. Walang kailangang komplikasyon. Malalaman ko ito sa pamamagitan ng paggawa.
Ipakita mo lang ang magic, at matututunan ko sa pamamagitan ng pagmamasid. Ano, hindi ganoon gumagana ang bagay na ito. Kung malakas ang katawan, hindi na kailangang magtrabaho ng husto ang isip. Hindi maiwasan ni Ashton na isipin na baligtad ito. Nagtanong siya ng maingat, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Maaari ko pa bang makuha ang kontrol sa katawan ko? Maaari mo kung ikaw ay pansamantalang masusupol ang aking kamalayan. Iyan ay magpapahintulot sa iyo na gamitin ang iyong katawan sa isang sandali. Teka, ibig mong sabihin ay kaya mong ibalik ang katawan ko sa buong panahon na ito ngunit hindi mo lang ginawa. Huwag kang maging maarte, naiwang walang imek si Ashton. Ang lalaking ito ay sinadya na hindi ibalik ang kanyang katawan, kahit na kaya niya itong ibalik anumang oras. Huwag masyadong mag-isip, mayroon akong mga dahilan. Bukod pa rito, ang katawan na ito ay sa akin na ngayon, o sa ngayon. Gusto ni Ashton na sabihin kay Ghislaine na bumalik na lang sa kanyang sariling katawan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ito ang kanyang pagkakataon na muling makakuha ng kontrol. Sige, gawin natin. Ako ang magkakast ng magic sa pamamagitan ng katawan ko. Ngumisi si Ashton sa kanyang isipan. Kapag nakakuha na siya ng kontrol, nangako siya na hindi niya nahahayaan si Ghislaine na muling kumontrol. Nang may bagong determinasyon, sumang-ayon si Ashton. Si Ghislaine ang nanguna sa likod ng inn, kung saan nagte-training si Denham. Oy, Ghislaine, okay ka lang. Gusto mo ba na pagalingin kita? Okay lang ako. Magsisimula na akong mag-training sa magic. Magic. Oo, hindi naman masamang matuto. Magagamit ito sa buhay. Ang magic ay hindi lang para sa labanan, marami itong praktikal na aplikasyon. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga magician ay hindi nagbibigay halaga sa pisikal na pagsasanay. Laging gustong matuto ni Ghislaine ng magic, ngunit ang pag-aaral ng mga spell formula ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Dahil sa kanyang focus sa pisikal na pagsasanay, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na pag-aralan ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggamit ng katawan ni Ashton, maaari niyang direktang maranasan ang daloy ng mana. Nagplano siyang matuto sa pamamagitan ng aksyon sa halip na teorya. Sige, susupilan ko ang aking kamalayan. Sige na. Ang pagsupil sa kanyang sariling kamalayan ay isang simpleng gawain para kay Ghislaine. Habang isinasara niya ang kanyang mga mata, ang mga figure ng tatlong nagte-training na mersenaryo ay lumabos sa kanyang paningin. Maya-maya, binuksan ni Ashton ang kanyang mga mata, at siya na ang may kontrol sa kanyang katawan. Bumalik na ako sa katawan ko. Nang hindi pa rin makapaniwala, tumingin si Ashton sa paligid at sumigaw, Julian. Denham. Kyle. Ako ito, si Ashton. Nag-alinlangan si Julian bago magtanong, ikaw ba talaga si Ashton? Oo, sa wakas ay nabawi ko na ang kontrol. Ang tatlo ay nagpalitan ng mga nagdududang sulyap. Sa pagkakilala sa pagkahilig ni Ghislaine sa panlilinlang, nagtaka sila kung isa lang itong panloloko. Dahil sa pagkadismaya, sumigaw si Ashton, sinasabi ko sa inyo, ako talaga si Ashton. Sinuri ni Kyle ang paligid at sumigaw, dapat totoo ito. Si Dark ay wala. Ang laging mapagmasid na si Dark, na karaniwang nananatili sa kanilang tabi sa panahon ng pagsasanay, ay talagang nawala. Kumbinsido na, sa wakas ay naniwala ang tatlo kay Ashton. Instinct na nagsaya sila, na nakaramdam ng ginhawa na magkaroon ng pahinga mula sa matinding presensya ni Ghislaine. Si Kyle ang unang nagsalita. Oy, mag-celebrate tayo. Ilabas mo ang pera. Dapat tayong kumain ng masarap at magsaya ngayong gabi. Bilang hindi opisyal na treasurer ng grupo, agad na kinuha ni Kyle ang pouch na nakabitin sa baywang ni Ashton at nagsimulang kumuha ng mga gintong barya. Wow, Ashton, tingnan mo ito. Alam mo ba kung gaano karami ang kinita natin? Ngunit habang patuloy na kumuha si Kyle ng mga barya, napansin niya ang isang kakaibang pagbabago sa atmosfera. Nang tumingala siya, si Ashton ay nakangiti ng dahan-dahan, medyo masyadong dahan-dahan. Mayroong kakaiba, hindi ikaw, di ba? Walang sinabi si Ashton, ang kanyang ngiti ay hindi nagbabago. Hindi ikaw si Ghislaine, di ba? Nakangiti pa rin, hinawakan ni Ashton ang isang tungkod. Lalong lumaki ang mga mata ni Kyle, at nagmadali siyang umatras sa panik. Agad na nagpanggap ang tatlo na hindi nila napansin at bumalik sa kanilang pagsasanay ng may bagong lakas.
Sa pagmamasid sa kanila, nag-click si Ghislaine ng kanyang dila. Sok! Palagi silang nag-iisip na magpabihis sa sandaling magkaroon sila ng pagkakataon. Pagsisisihan nila ito kung patuloy silang ganyan. Ang komento ni Ghislaine ay tungkol sa nalalapit na labanan sa mga demonyo, ngunit hindi naunawaan ng tatlo, na nag-iisip na tinutukoy niya ang kanilang tiyak na parusa. Kahit napagod, itinulak ng tatlo ang kanilang sarili ng mas husto kaysa sa dati, determinado na hindi muling magdulot ng galit ni Ghislaine. Si Ashton, dismayado at napahiya, ay umungol sa kalangitan. Walang hiya ka Ghislaine. Babayaran mo ito. Ngunit hindi siya pinansin ng tatlo, masyadong nakatuon sa kanilang pagsasanay. Sa wakas ay naunawaan ni Ashton. Kahit na nabawi niya ang kanyang katawan, hindi niya malalampasan ang matinding presensya ng kamalayan ni Ghislaine. Sige, ipapakita ko sa iyo. Ang magic, bulong niya. Nang walang pagpipilian, nagsimulang mag-cast si Ashton ng isang spell sa ilalim ng mapagmasid na mata ni Ghislaine. Ito ay isang first circle spell, light. Isang maliit na bowl ang ilaw ang kumislap sa buhay. Nakatayo sa harap ng salamin sa inn, pinanood ni Ghislaine ang refleksyon ni Ashton habang nag-eeksperimento siya sa magic. Maaari niyang maramdaman ng malinaw ang daloy ng mana habang nagkakast si Ashton ng mga spells. Kung mas marami ang spells na nakast, mas nagiging malinaw ang sensasyon na nagtatatak sa kanyang isip. Nagcast si Ashton ng second circle fireball spell ng paulit-ulit, ang kanyang mga apoy ay kumikislap sa walang laman na hangin na parang nagpa-practice siya ng mag-isa. Matapos ang ilang mga demonstrasyon, humarap si Ashton ng may mayabang na ekspresyon at sinabi, "Kaya, hindi mo pa rin nakuha, di ba? Kung hindi mo maintindihan ang mga formula, hindi mo magagamit ang magic. Nangangailangan ito ng maraming pag-aaral." Wala nang ibang pagpipilian si Ashton kundi matuto ng magic sa pamamagitan ng mga alaala ng kanyang mga nakaraang hosts. Ang kanyang pagsisikap ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng pagmamalaki. Ang magic ay hindi isang bagay na matututunan lang sa pamamagitan ng pagmamasid, nangangailangan ito ng dedikasyon at malalim na pag-unawa. Si Ghislaine, na bumalik na sa kontrol, ay tahimik na pinagmamasdan ang katawan. Kaya ganoon pala gumagana, dahil naabot na niya ang isang estado ng enlightenment na mas malayo kaysa sa isang ordinaryong tao, mabilis na na-memorize ni Ghislaine ang masalimuot na daloy ng mana at ang mga pattern nito. Tingnan natin, subukan natin ito. Inabot niya ang kanyang kamay. Ang pagcast ng magic ay isang komplikadong proseso. Kailangan mong manipulahin ang mana ayon sa mga tiyak na formula, bigyan ito ng intensyon, at ayusin ang daloy batay sa nais na epekto. Nangangailangan ito ng matinding konsentrasyon at visualization. Ngunit tumawa si Ghislaine habang nilalaro niya ang mana sa hangin. Parang paglutas ng isang puzzle. Para sa isang tulad niya, ang mga kalkulasyon ay hindi kinakailangan. Inayos niya ang mana eksakto tulad ng nakita at naramdaman niya. Ang hangin ay bahagyang kumaibot habang ang mana ay nagtipon at nagkaroon ng anyo. Isang malaking apoy ang biglang lumitaw, na kumikislap ng napakaganda sa hangin. Ito ay magic, ang sining ng pag-reshape ng realidad, na nagpapataw ng mga bagong phenomena na parang dati pa silang kasali. Ito ay isang craft na nangangailangan ng parehong tumpak na kontrol ng mana at ang willpower upang ipatupad ang intensyon. Masyadong madali, bulong ni Ghislaine, nang umingiti sa apoy na lumulutang sa harap niya. Si Ashton, na nanunood, ay lubos na nagulat. Paano nagawang magtagumpay ng isang tao na hindi alam ang isang formula sa pagcast ng magic sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa daloy ng mana? Ito ay walang katuturan. Kahit na kaya mong maramdaman ang daloy, imposible na tumpak na i-channel ang intensyon ng hindi naiintindihan ang mga formula. Kaya naman ang enlightenment ay lubos na pinahahalagahan sa mga magician. Ang hindi alam ni Ashton ay si Ghislaine ay lumampas sa ordinaryong willpower. Siya ay isang tao na maaaring utusan ang buong mundo na sumunod sa kanyang mga naisin. Ang mga menor de edad na pagkakamali ay itinatama ng mundo mismo kapag ipinapataw ni Ghislaine ang kanyang kalooban. Ang tanging masamang bahagi ay hindi siya maaaring lumikha ng ganap na bagong spells, limitado siya sa pagre-replicate ng kung ano ang nakita niya. Well, iyan ang silbi ni Ashton. Maaari lang si Ghislaine na panoorin si Ashton na magkakast ng spells at matutunan ang mga ito.
Ang pagsisikap sa pag-aaral ng mga formula ay mananatiling pasanin ni Astrid. Habang si Ghislaine ay nag-aani ng mga benepisyo, sino pa ang maaaring mabuhay sa ganoong parang panaginip na buhay? Si Astrid, na nangangilabot pa rin, ay sumigaw, paano mo ginawa iyon? Tulad ng sinabi ko, ang isang malakas na katawan ay nagiging madali para sa isip, sagot ni Ghislaine nang walang pakialam. Hindi totoo yan, napaka hindi patas. Hindi pinansin ang mga protesta ni Astrid, nagpatuloy si Ghislaine sa pag-eeksperimento sa bagong natutunang spell. Whoosh! Boom! Bang! Dose-dosenang mga fireballs ang lumitaw at nawala ng mabilis. Ito ay talagang nakakatuwa. Kahit na umabot sa 7th circle ay magbubukas ng hindi mabilang na mga tactical na posibilidad sa labanan, bukod pa sa mga kaginhawaan na ibibigay ng magic sa araw-araw na buhay. Sa kanyang sariling realidad, ang pagiging isang magician ay mangangailangan ng taon ng pag-aaral. Ngunit ang possession sa katawan ni Astrid ay nagpahintulot sa kanya na laktawan ang lahat ng pagsisikap. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pasasalamat sa gabay ng Saintess. Mayroon pa akong ilang mga fragments ng Atrial Dragon Heart na natitira. Habang hindi maaaring ganap na maibalik ang puso, ang mga fragment ay naglalaman ng malaking mana. Ang pag-absorb sa kanila ay makabuluhang magpapataas sa kanyang mana reserves. Siyempre, kailangan niyang masterin ang magic hanggat maaari bago bumalik sa kanyang mundo. Kaya, saan ako makakahanap ng mas maraming spellbooks? Si Astrid ay isang mababang 5th circle magician. Kahit na may kaalaman mula sa kanyang mga nakaraang hosts, hindi niya alam ang bawat spell. Si Astrid, na nagtatampo pa rin, ay sumagot ng may pag-aalinlangan. Ang mga spellbooks ay mahirap hanapin, lalo na ang mga advanced. Mahigpit na binabantayan ng mga magician ang kanilang kaalaman. Tumango si Ghislaine. Iyan ay hindi nagbago mula sa kanyang panahon. Kahit gaano pa man talento ang isang tao, hindi sila makakakas ng spells nang hindi naiintindihan ang mga formula. Ngunit si Ghislaine ay isang problem solver. Kung ang mga spellbooks ay bihira, kung gayon kailangan lang nating hanapin ang ilang mga magician para hikayatin. Kung ang mga libro ay hindi madaling makuha, pupunta lang siya sa mga may-ari nito. Ang isang magician na may bihirang spellbooks ay magiging isang mahusay na target. Ang mga mata ni Ghislaine ay kumikinang sa kalokohan habang nagpaplano siya ng kanyang susunod na hakbang. Agad na nagpadala si Ghislaine ng liham kay Leo, na inutusan siyang bumili ng mas maraming magic book hanggat maaari at ipadala ang mga ito. Alam niyang maaari lang siyang makakuha ng magic book, ngunit walang masama sa pag-aaral ng magic na hindi alam ni Astrid. Kaya ko naman itong lahat ay absorb. Ginamit ni Ghislaine ang pera niya para makalakam ng maraming komisyon mula sa mga kalapit na teritoryo hanggat maaari. Nagtanong din siya sa pamamagitan ng Information Guild tungkol sa isang wizard na maaaring gumawa ng mga krimen at tumakas. Habang nagtitipon ng impormasyon gamit ang guild, walang tigil na pinilit ni Ghislaine si Astrid na matutunan ang bawat magic spell na alam niya, na walang iniwan na puwang. Ang mga tipak ng yelo ay lumipad sa hangin. Wow! Ang ganda nito! Maaari akong mamuhay ng comfortable kahit pagbalik ko. Mas nasiyahan si Ghislaine sa kakayahang gamitin ang magic sa pang-araw-araw na buhay kaysa sa labanan. Lalo na niyang nasiyahan ang pagyayelo ng mga inumin at pag-inom sa mga ito. Maraming abala habang namumuhay bilang isang mersenaryo, ngunit isa sa pinakamalaki ay ang pag-manage ng mga inumin, ang paglilinis sa mga ito, ang pagpapanatiling malamig sa init o mainit sa lamig, ang pagpapanatili ng pagiging sariwa ng pagkain. Narinig niya ang tungkol sa isang stop at the peak na pamamaraan, ngunit iyon ay walang iba kundi ang pagtitiis sa abala. Hindi ito isang bagay na komportable. Ngunit ngayon, tingnan mo ito. Ang mga problema na nagpapahirap sa buhay sa pang-araw-araw na gawain ay mabilis na nalulutas. Pakiramdam ko ay nakukuha ko na ang ritmo ng buhay, siguro dapat ay naging magician na lang ako sa simula pa lang. Kung ginawa niya iyon, hindi siya lumaki ng tulad ng kung paano siya ngayon. Sa likas na pag-uugali ni Ghislaine, magiging imposible na patuloy na manatili sa ganoong antas ng malawak na pag-aaral. Ang ginagawa niya ngayon ay masaya dahil ni-enjoy niya ito, lalo na sa magic na magagamit niya sa kanyang sarili. Ngunit natutunan na niya ang lahat ng spells na alam ni Astrid, na walang iniwan na puwang. Hey, hindi mo pa ba alam ang lahat?
Hindi ko, hindi patas nito. Si Ashton ay isang sensitibong individual, kaya't kaya niyang tanggapin ang posesyon ng iba. Salamat sa natatanging katangian na ito, mabilis siyang nagising sa magic at nagawang matuto ng mga spells ng mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga tao. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na madali ang buhay niya. Ang magic ay isang komplikadong disiplina, at ang pag-aaral nito ng maayos ay nangangailangan ng taon ng pagsusumikap. Kung ganito ako, isa ba akong henyo? Ang talento ko ay nakakatakot. Magiging kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi niya kailanman naisip iyon. Ipinagmamalaki ni Ashton ang kanyang likas na talento at ang mga pagsisikap na kanyang inilaan. Pinahalagahan din niya ang swerte na nagpahintulot sa kanya na tanggapin ang mga possessed na individual. Ngunit ngayon, sa pagkakita kay Ghislaine na nag-absorb ng ilang spell sa isang araw nang hindi man lang alam ang mga detalye ng kanilang paggana, at nagkokopya lamang sa mga pamamaraan ng pagpapatakbo ng mana, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Ako, baka isang skill type ako, ang magic ay hindi tungkol sa utak kundi sa gawain ng katawan. Si Ashton, napakiramdam na ang kanyang mga pamantayan ay hindi patas na itinaas ni Ghislaine, ay nahulog sa isang pakiramdam ng kamalasan, na hindi alam ang pangkalahatang inaasahan ng mundo. Nang mapansin ni Ghislaine na mukhang nalulungkot si Ashton, tumawa siya. Hey, huwag kang mawalan ng pag-asa. Tutulungan din kitang lumaki, ng mabilis. Ito ang kanyang katawan sa ngayon, ngunit balang araw, babalik ito kay Ashton. Plano din niyang dagdagan ng malaki ang kanyang mana. Habang natututo si Ghislaine ng bagong magic, binago ng tatlo ang kanilang mga pamamaraan sa pagsasanay. 12 ng mga fireballs ang lumitaw sa hangin. Mula ngayon, mag-eensayo tayong makipaglaban sa mga mages. Ang mga fireballs ay lumipad ng walang awa patungo sa tatlo. Biglang tumaas ang kahirapan ng pagsasanay, at ang tatlo ay nahuli sa hindi paghanda. Ano ba ito? Ang magic ay pumasok ng may napakagandang katumpakan, na nagtatarget sa mga vital spots, at 12 ng mga ito. Maraming mages ang nakalaban ni Ghislaine noon. Ang mga pari ng Salvation Church ay nakipaglaban sa isang paraan na kahawig ng mga mages. Ginamit ni Ghislaine ang karanasang iyon, inilapat ang ilang advanced na pamamaraan, na nagpapakita ng mga pag-atake na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong mages. Ang tatlo ay halos hindi na makaiwas sa ilan sa mga fireballs. Ang kanilang mga paa ay nag-ulo habang ang lupa ay nayanig sa ilalim nila. May mga limitasyon sa paggamit ng katawan para sa mga pag-atake, ngunit sa sandaling kasali ang magic, hindi mabilang na mga taktika ang lumitaw. Ang tatlo ay binomber ng parehong apoy at yelo. Hindi lang iyon. Ang aplikasyon ni Ghislaine ng magic ay napakagaling na ang mga pag-atake ay naging di karaniwan, na nagpapahirap sa tatlo sa kakaibang mga paraan. Wow! Ang magic ay napakaginhawa at napakaganda. Nakangiti ng maliwanag si Ghislaine habang nagpapalipad pa siya ng mga spells. Ang pag-aaral ng mga bagong pamamaraan ay laging isang kagalakan. Sa kabilang banda, ang tatlo, na nasa dulo ng pagpapahirap, ay nakaramdam na lalo pang tumataas ang kahirapan. Sa huli, si Kyle, na may pinakamaikling pasensya, ang unang sumabog. Ang tatlo ay maaari lang mag-isip na ang panliligalig ay nasa ibang antas na ngayon. Kalimutan mo ito. Paano mo ito haharangin? Agad siyang tumalikod at tumakbo. Sa pagkakita nito, sumunod sina Julian at Denab, na sumusunod sa kanya. Tumakas, ha! Ito ay lahat na may layunin na iligtas kayo. Iligtas! Mamamatay kami ng ganito. Hindi kayo mamamatay. Inikat ni Ghislaine ang kanyang tungkod ng ligaw, na hinahabol ang tatlo. Sa pagmamasid sa kanya, nagngalit ang tatlo ng kanilang mga ngipin. Habang sinasanay ang tatlo, nagsimula rin si Ghislaine na gumamit ng magic upang patatagin ang kanyang katawan. Hindi ito isang bagay na magagawa ng sabay-sabay, kaya sa ngayon, nakatuon si Ghislaine sa pagpapanatili ng balanse nang hindi sinisira ang kanyang anyo. Si Ashton, bagaman nag-aalala, ay maaari lang manood mula sa gilid. Habang nag-aaral ng magic, hindi pinabayaan ni Ghislaine ang pagtaas ng kanyang mana. Ginamit niya ang mga pamamaraan ng meditation mula sa mga magic book na natutunan niya kay Ashton upang magtipon ng mana. Nakakalungkot na hindi ako makabuo ng isang core. Kung bubuo siya ng isang core sa katawan ni Ashton ngayon, ito ay talagang magbabangga sa mana sa kanyang puso,
na maglalagay sa kanya sa isang mapanganib na sitwasyon. Habang kaya ni Ghislaine na kontrolin ang parehong core at mana ng sabay-sabay at palakasin ang mga ito, hindi pa kaya ni Aston iyon. Kaya't sinadya niya na pigilan ang pagbuo ng isang core. Sa halip, inilapat niya ang daloy ng mana cultivation technique at gumamit ng kaunting kanyang willpower upang magtipon ng mana. Hindi ito kasing epektibo tulad ng mana cultivation technique ni Ghislaine, ngunit ito ay mas mabilis kaysa sa kapag si Aston ang nagtitipon ng mana sa kanyang sarili. Kailangan kong maghanap ng isang paraan upang magtipon ng mana ng mas mabilis. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Ghislaine. Kahit na kaya niyang magtipon ng mana ng mas mabilis kaysa sa nakaraang pamamaraan, hindi pa rin ito makakakumpusado sa kanyang perfected mana cultivation technique. Kaya, habang naghahanap ng isang magic book, nagpa siya rin siyang maghanap ng isang paraan upang mabilis na punan ang kanyang mana. Kung mas mabilis akong lalakas, mas makakatulong din ito kay Aston. Ngayon, umabot na si Ghislaine sa isang antas kung saan kaya niyang gamitin ang parehong mana mula sa core at mana ng malaya. Mayroon lang isang bahagyang pagkakaiba sa kahusayan. Maging pagkatapos bumalik sa realidad, kaya niya pa ring gamitin ang magic sa mana cultivation ng core. Sa kabilang banda, dito sa mundong ito, ginagamit niya ang mana tulad ng gagawin niya sa kanyang cultivation technique, kaya kung mas marami siyang mana, mas mahusay. Kaya, ang Julian Mercenary Corps, na may sapat na pondo na natanggap mula kay Leo, ay nakatuon sa kanilang pagsasanay. Sa panahong ito, maraming komisyon at piraso ng impormasyon ang patuloy na nakarating kay Ghislaine. Hindi maganda ito. Mayroon bang anumang may kaugnayan sa isang mage? Ang paghahanap ng maayos na trabaho ay mas mahirap kaysa sa naisip ko. Tinanggihan ni Ghislaine ang lahat ng mga papasok na komisyon. Lubos siyang nalunod sa kasiyahan ng pag-aaral ng magic. Gusto niyang makakuha ng magic habang nagtatrabaho rin. Siya ay isang lalaki na naghahanap ng kahusayan. Siguro dapat akong pumunta sa ibang rehiyon. Kung maglalakbay siya sa paligid, maaari siyang makahanap ng isang taksil o isang mage na haharapin. Habang nagpaplano siyang pagsamahin ang pagsasanay sa paglalakbay, nakatanggap siya ng ilang impormasyon. Isang dark mage. Nakatanggap siya ng balita na isang dark mage ang nagdudulot ng gulo sa isang kalapit na teritoryo na tinatawag na Nodehill. Sinubukan ng kamahalan na hulihin siya 2 beses, ngunit nabigo, at namatay pa sa proseso. Ang bagong tagapagmana, na puno ng galit, ay naghahanda na ngayon ng isa pang kampanya upang talunin ang mage. Mayroon ding balita na ang lokal na mage ay namatay, at ang bagong kamahalan ay nag-aalok ng malaking gantimpala para sa pagdakip sa dark mage. Mukhang maganda ito. Ang mga dark mage ay bihira at lubhang mahirap hanapin. Alam ni Ghislaine na ang dark magic ay itinuturo ng lihim, at sa ilang mage tower at kaharian, dinodekip nila ang mga dark mage upang pag-aralan ang mga ito, ngunit karamihan sa mga nahuli ay mga bihasang wizard, at maliit na pag-unlad ang nagawa. Naging curious si Ghislaine tungkol sa dark magic. Naisip niyang dapat niyang hulihin ang isang ito. Bukod pa rito, ang pagdakip sa isang masamang tao ay perpektong akma sa misyon ng Julian Mercenary Corps, at magiging isang mahusay na pagsasanay din. Fair na, oras na para hulihin ang masamang dark mage. Agad na inimpake ni Ghislaine ang kanyang mga gamit at umalis. Dahil ang mga dark mage ay mga mages pa rin, maaaring mayroon silang ibang magic book o magical na item. Nilayo ni Ghislaine na kunin ang anumang kaya niyang makuha. Kaya, mabilis silang naglakbay sa kabayo at dumating sa Nodehill Barony. Ang Nodehill ay nasa isang estado ng kaguluhan. Ang pagkabigo na hulihin ng dark mage at ang pagkamatay ng kamahalan ay nagdulot ng gulo. Ang bagong kamahalan, si Andrew, ay nagtawag ng maraming mersenaryo, ngunit hindi sila nagtitipon ng kasing dali ng inaasahan. Nabigo sila 2 beses na, di ba? Siguro ay talagang malakas siya. May mga bali-balita na isa siyang 5th Circle Master. Sa ganoong antas ng kapangyarihan, magiging mahirap siyang hulihin. Narinig ko na talagang magaling siya at nakikipaglaban ng lihim, sa isang paraan na mahirap tukuyin. Ang isang mage na tulad nito ay hindi isang bagay na mahuhuli mo sa isang maliit na barony. Karamihan sa mga mersenaryo ay tinanggihan ang hiling dahil sa kanilang pag-iingat, kaya hindi nakakagulat na mababa ang bilang ng nagtipon. Sa gitna nito, nang dumating ang Julian Mercenary Corps,
nakasama ang mga mages at pari, si Andrew ay lumabas upang salubungin sila. Maligayang pagdating. Kung mahuhuli nyo ang Dark Mage, babayaran ko kayo ng malaki. Ang batang kamahalan na si Andrew ay hindi pa rin sumusuko sa kanyang paghihiganti. Ang teritoryo ay nasa isang estado ng kaguluhan dahil sa mga eksperimento ng Dark Mage, at ang paghahanap ay dapat na gawin. Gayunpaman, ang paghingi ng tulong mula sa ibang teritoryo ay mahirap. Kung dumating ang ibang hukbo, tiyak na makakahanap sila ng ilang dahilan upang makuha ang kontrol sa teritoryo. Ganoon ang panahong iyon. Alam ni Andrew na kung mabibigo siyang muli sa paghahanap, siya ay mapapahamak, at kung humingi siya ng tulong mula sa ibang teritoryo, mawawala ang kanyang lupain. Wala nang ibang pagpipilian. Ang Julian Mercenary Corps, na may kilalang mga tagumpay, ay tinanggap ng maayos. Narinig ni Andrew na tinalo ni Julian ang pinakamahusay na kabalyero sa Magvel Barony at si Ghislaine ay isang 5th Circle Mage. Bukod pa rito, may mga bali-balita ng isang Dark Mage at isang high-rankang na pari na nagiging perpektong pagpipilian ng Julian Mercenary Corps. Sa isang kalmadong mukha, lumapit si Ghislaine kay Julian at nagsalita. Tatanggapin namin ang bayad tulad ng ipinangako. Ipaalam ko sa iyo kung kailangan namin ng anumang dagdag para sa pagkumpleto ng gawain. Naintindihan, ibibigay namin sa iyo ang lahat ng aming makakaya. Si Ghislaine at ang kanyang grupo ay itinuring ng may lubos na respeto. Matapos ang kanilang pagdating, patuloy na nagtipon si Andrew ng mga mersenaryo, na uubusin ang pananalapi ng teritoryo. Habang patuloy ang paghahanda para sa paghahanap, hindi maitago ni Andrew ang kanyang pagkabalisa. Say, kung mabibigo tayo muli, tapos na ang barony na ito, ano ang dapat kong gawin? Ang kanyang mga alalahanin ay napakalaki. Ang lakas ng Dark Mage ay isang problema, ngunit mayroon pang mas malaking isyu na nagbabadya. Sa nakaraang paghahanap, biglang lumaban ang ilang sundalo sa kanilang sariling panig at umatake. Bagaman maikli ang panahon, nagdulot ito ng malagim na kahihinatnan dahil sila ay nasa gitna ng isang labanan. Sa huli, ang buong hukbo ay nahulog sa kaguluhan at madaling natalo ng Dark Mage. Naglakad-lakad si Andrew sa silid, na bumubulong sa kanyang sarili. Ilan sa mga sundalo ang naapektuhan ng mind control magic. Ibig sabihin ay mayroon talagang isang tao dito sa teritoryo na nagcast ng magic bago pa man. At malamang ay malapit lang sila. Ibig sabihin nito na may isang taong nagtatrabaho kasama ang Dark Mage na nag-infiltrate sa lugar, na itinago ang kanilang pagkakakilanlan. Kung hindi nila sila mahuhuli, hindi sila makakapagsimula sa susunod na paghahanap. Sa huli, ipinagpaliban ang paghahanap, at nagpasya si Andrew na siya, kasama ang mga mages at pari na dumating, ay kailangang hanapin ang salarin. Ang mga bali-balita ay nakarating sa pandinig ng grupo ni Ghislaine, na tinatrato ng may labis na respeto. Habang kumakain si Ghislaine ng prutas, bumulalas siya ng isang maliit na tawa. Kaya, mukhang may nagtatrabaho kasama ang Dark Mage na nagtago dito. Kung gusto natin silang hanapin, imposible na simulan agad ang paghahanap. Gaano katagal bago imbestigahan ang lahat ng mga sundalo at alipin? Kung mayroon talagang na mind control, kailangan silang suriin isa-isa sa pamamagitan ng magic at banal na kapangyarihan. Nagtanong si Deneb ng may pagkausisa, paano kung naapektuhan din ang mga nakatataas? Iyon ay talagang mapanganib, di ba? Ang mga kabalyero ay nagbabantay sa mga high-rankang na opisyal, kaya dapat ay maayos. Walang tagalabas na madaling makakalapit. Bukod pa rito, ang mind control magic ay hindi talaga madali. Hindi madali, tanong ni Deneb, naguguluhan. Tama, hindi ito madaling gumana, at kahit na gumana, pansamantala lang ito. Kung ganoon kadaling kontrolin ang isip ng isang tao, ang maliit na barony na ito ay nasira na ng isang tao, di ba? Lalo na kung isa sa alang-alang ang mage na kasali dito. Tumango si Kyle na parang sumasang-ayon. Dahil ilang sundalo lang ang nagdulot ng pansamantalang pagkalito, mukhang nag-target lang sila ng ilang madaling target. Oo, malamang ay naglagay sila ng magic na nag-a-activate sa ilalim ng ilang kondisyon sa ilang tao. Para sa isang mahinang teritoryo na tulad nito, kahit iyon ay magiging nakamamatay. Sa karamihan ng mga teritoryo na may mahusay na mga mages, ang mga insidente na tulad nito ay bihirang mangyari.
Ang regular na pagsusuri at magical na inspection ay isinasagawa upang alisin ang mga infiltrators. Sa anumang kaso, ang ilang sundalo na nagdudulot ng problema ay hindi magdudulot ng labis na pinsala. Kaya, ang kaaway ay hindi karaniwang gagawa ng ganoong walang silbi na pagtatangka. Ngunit ang maliit na barony na ito ay ibang kaso. Sabi mo ay namatay ang tanging mage sa teritoryong ito sa unang paghahanap, di ba? Iyan ay nagpapahirap pa sa paghahanap sa kanila. Ang nang-infiltrate ay malamang ay nag-iingat ng sobra. Dapat nasa 4th circle sila. Sa ganoong antas ng kapangyarihan, kaya nilang kontrolin ang ilang mahinang sundalo. Aabutin ng oras at matatag na pagsisikap, ngunit kaya pa rin nila itong i-manage. Ang nang-infiltrate ay malamang ay nagmamasid pa rin at nagpapatuloy sa kanilang trabaho. Kalmadong nagsalita si Ghislaine, at nagtanong muli si Deneb. Kaya, ano ang dapat nating gawin? Ang tatlo ay tumingin kay Ghislaine nang may sabik na mga mata. Pagkatapos ng lahat, laging may solusyon si Ghislaine. Naglagay si Ghislaine ng isa pang piraso ng prutas sa kanyang bibig at nag-isip sa isang sandali. Well, sa sitwasyong ito, mukhang kailangan nating imbestigahan ang lahat isa-isa. Aabutin ito ng oras, ngunit wala silang masyadong magagawa dito sa ngayon. Sa huli, kailangan nilang ipagpaliban ang paghahanap at magsagawa ng isang masusing imbestigasyon sa lahat ng tauhan. Kailangan nilang hanapin hindi lang ang mga biktima ng mind control, kundi pati na rin ang salarin. Bumulong si Deneb ng may dismayadong ekspresyon. Wala bang mas mabilis, mas madaling paraan? Biglang naalala ni Ghislaine ang isang bagay na laging sinasabi ni Maury sa kanya. Baliw ka, ang lalaking ito ay pareho ang timbang sa isang pato, kaya kailangan nating timbangin siya sa scale. Wala bang ganoong pamahiin sa panahong ito? Narinig ko na ang mga dark mage o mangkukulam ay pareho ang timbang sa mga pato. Mayroon bang ganoong pamahiin? Hindi ko pa kailanman narinig. Oh, baka isang bagay lang iyon mula sa nakaraan. Huwag mo itong seryosohin, isang random na pamahiin lang iyon na naalala ko. Anyway, makikipagkita ako sa kamahalan at tatalakayin ang isang plano. Naisip ni Ghislaine na, dahil siya lang ang tanging makakagamit ng magic sa teritoryong ito, kailangan niyang manguna sa paglutas ng isyong ito. Maaaring maantala ng kaunti ang paghahanap, ngunit hindi ito maiiwasan kung gusto nilang mabawasan ang pinsala. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Ghislaine ang mangyayari. Isang alipin na naglilingkod sa kanila at nakarinig sa kanilang pag-uusap ang nag-ulat nito sa kanilang superior. Ang ulat ay umakyat, at sa huli ay nakarating sa kamahalan, lahat ay dahil sa pamamaraan na binanggit ng mage. At sa lalong madaling panahon, isang bagong utos ang bumaba. Lahat ng sundalo at alipin ay magtipon sa training grounds. Titingnan namin kung pareho ang timbang nila sa isang pato. Nakatitig si Ghislaine nang hindi makapaniwala matapos marinig ang balita. Ang kamahalan ay karaniwang mapagpasyahan at epektibo, ngunit ito ay lampas sa kabaliwan. Narating ng napakaraming sundalo at alipin ang malaking training ground, at agad itong napuno. Ang mga alipin ay nagtipon din dahil maaaring ang salarin ay nasa kanilang hanay. Bilang mga tagapaglingkod ng kastilyo, sila ay nasa posisyon kung saan madali silang makikipag-ugnayan sa maraming tao. Maya-maya, ilang mga pato at magaspang na kahoy na timangan ang mabilis na inilagay. Bagaman magkakapareho ang kanilang timbang, hindi na kailangan ang katumpakan, sapat na ang malaman. Nang lumitaw si Ghislaine nang nagmamadali, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Iyan ang pamamaraan na iminungkahi ng mage. Talaga, sinasabi mo na ito ang paraan kung paano natin mahuhuli ang dark mage. Wow, kahanga-hanga iyan. Ang mundo ng magic ay tunay na kamangha-mangha. Hindi, sumigaw si Ghislaine sa loob-loob niya. Ang ideya ay nagmula sa isang bagay na minsan nang sinabi ni Maury, at binanggit lang niya ito ng pabiro. Kung seryosong ipagpapatuloy nila ito, siya ay magiging isang ganap na manloloko na mage. Sige, sandali lang. Sinubukan niyang pigilan ang mga kaganapan, ngunit huli na ang lahat. Ang bata at pabigla-biglang si Andrew ay mabilis na kumilos. Halina, lahat, umakyat sa timangan. Sinabi ng mage, kaya walang problema. Ang mga sundalo ay umakyat sa timangan isa-isa. Natural, walang sino man ang may kaparehong timbang sa mga pato. Bukod pa rito, ang bawat pato ay may bahagyang magkaibang timbang.
Kwak, kwak, kwak. Ang tunog ng mga pato ay umalingaw sa buong paligid. Gayunpaman, ang mga sundalo at alipin ay umakyat sa timangan ng may disiplina. Bagaman isang kakaibang utos, walang sinuman ang tila nagrereklamo. Silang lahat ay hindi sigurado ngunit curious kung ang pamamaraan ng mage ay talagang gagana. Sina Julian, Deneb, at Kyle ay tumingin kay Ghislaine nang may nag-aabang na mga mata. Ang pressure mula sa kanilang mga titig ay nakakabigla. Mabilis na umiling si Ghislaine, nalito. Nakakahiya ito, tulad ni Maurice, ngayon ay tatawagan akong tanga ng mga tao. Si Maurice, ang dating commander-in-chief ng hukbo ng Rotanya Kingdom, ay nilibak ng maraming maharlika dahil sa kanyang mga pamahiin. Ngayon ay tila si Ghislaine ang tatanggap ng parehong kritisismo. Kahit si Ghislaine, nakilala sa kanyang matalas na talino, ay walang paraan upang pigilan ang lahat na kumilos ng ganoon katanga. Kung pipilitin niya silang huminto ngayon, magdudulot lamang ito ng mas maraming pagdududa. Sa huli, ang bawat sundalo at alipin ay umakyat na sa timangan. Gayunpaman, walang sinuman ang may kaparehong timbang sa mga pato. Ito, syempre, ang inaasahang resulta. Ang tunog ng mga pato ay pumuno sa hangin. Isang awkward na katahimikan ng bumalot sa lupa habang ang lahat ay nakatitig kay Ghislaine. Nang walang nakilalang salarin, lalong naging mabigat ang katahimikan. Huminga ng malalim si Ghislaine, naghahanda na magpaliwanag. Ngunit mas mabilis ang pagdududa ni Andrew. Wala pa bang alipin na hindi pa umaakyat? Dalhin din ang mga bata. Bago pa man makapagpaliwanag si Ghislaine, mabilis na kumilos ang mga bagay. Maging ang mga bata na tumutulong sa mga gawain ay kinaladkad palabas. Napansin ni Ghislaine ang isang kakaibang bagay tungkol sa isa sa mga bata. Tulad ng ibang mga bata, ang bata ay napakaliit, ngunit ang kanilang mukha ay mukhang napakapayat. Oy, bata ba ito? Ang bata, na may mukhang maaga sa edad, ay naglabas ng isang napakanakakagambala at malungkot na aura. Isang kakaibang amoy ang tila nagmumula sa kanila, at ang mga kalapit ay sumimangot at bahagyang lumayo. Tumingin si Ghislaine sa paligid, lubos na naguguluhan. Anong nangyayari? Hindi ba ito mukhang kaina-hinala sa inyo? Sino man ay makapagsasabi na kakaiba ang batang ito. Kung may sino mang dapat pumili ng pinakakahina-hinalang tao sa karamihan, ito ang batang ito. Si Kyle ay bumubulong din kay Dark. Bata ba iyan? Mukhang pareho ang edad sa tumakas mula sa tatay natin. Maraming misteryosong bagay sa mundo. Mayroon tayong isang bata sa ating teritoryo na mukhang babae. Talaga, oo, kaya hindi mo maaaring hatulan ang mga tao sa pamamagitan lamang ng kanilang hitsura. I see, walang casual na bulong ni Kyle, na nagdulot kay Ghislaine, na naghahanda na kumilos ng mabilis, na huminto at mag-alinlangan. Kung magsalita siya ngayon, na nagsasabing ang batang ito ay kaina-hinala, magiging tulad siya ni Dark, na hinahatulan ang mga tao sa pamamagitan lamang ng hitsura. Ang mga bata ay naghalinhinan sa pag-akyat sa timangan. Kahit na mga bata sila, sapat na ang kanilang edad upang tumulong sa mga gawain. Kaya, malinaw na hindi sila magkakaroon ng kaparehong timbang sa mga pato. Lahat sila ay mas mabigat kaysa sa mga pato. Sa huli, hindi na matiis ni Ghislaine ang kabaliwan ng lahat at sumigaw. Kahit na ituro siya ng mga tao, kailangan niyang magsabi ng isang bagay. Teka, katawa-tawa ito, hindi ba kaina-hinala ang batang ito? Bata ba talaga sila? Mahigpit na sumigaw si Andrew. Ang ating teritoryo ay hindi nag-aakusa ng sinuman ng walang matibay na ebidensya. At ang paghatol sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang hitsura, iyan ay makitid ang isipan. Ang lalaking ito ay nag-iisip na siya ay nagiging patas, ngunit sa tingin ba niya ay tama ang pamamaraan na ito? Sa mundong ito, si Andrew ay isang bihirang uri ng maharlika. Siya ay isang batang kamahalan na tila masigasig. Ngunit kahit na humihingi siya ng matibay na patunay, tinutumbasan pa rin niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang hitsura sa mga pato. Si Ghislaine ay malapit nang mawala ng bait sa pagkadismaya. Sa huli, karamihan sa mga bata ay umakyat na sa timangan. Ang bata na may nakakagambalang hitsura, nananatiling malayo sa amoy, ang huling umakyat. Si Ghislaine, naiinis na, ay sumigaw muli. Tama na, tama na, ako mismo ang mag-iimbestiga sa mga kaina-hinala, kaya itigil na ang kabaliwan na ito.
Ito ay isang pamahiin lang. Huminto si Ghislaine sa gitna ng pangungusap, lumalaki ang kanyang mga mata. Ang paligid ay nahulog sa ganap na katahimikan. Ang timanga na may kakaibang bata, ang isa na may nakakagambalang hitsura, at ang poto ay halos pantay. Ang tanging tunog ay ang tilaok ng poto. Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, ang nakakagambalang bata ay ngumisi at nagsalita. Alam ko na. Ngunit hindi ko inaasahan na gagana ito ng ganito. Sino ang nag-isip ng pamamaraan na ito? Ito ay isang bagay na hindi man lang namin alam. Talagang gumana. Nakatitig si Ghislaine sa pagkabigla, nakabukas ang kanyang bibig. Si Dark ay may parehong gulat na ekspresyon. Isang kaguluhan ang agad na sumabog sa mga tao. Ito ang Dark Mage. Hindi ako makapaniwala na ang Dark Mage ay nagtatago sa atin. Sila talaga ang Dark Mage. Ang karamihan ay sumigaw at umatras mula sa kakaibang bata. Si Andrew, na hinugot ang kanyang espada, ay sumigaw. Dapat ka ay kakampi ng Dark Mage. Hindi nakakagulat na mukha kang kaina-hinala. Ang bata, na ngayon ay nabunyag na si Zico, ay pinilipot ang kanyang mga labi sa isang ngisi. Oo, ako ang kanilang disipulo. Ngunit wow, kahanga-hanga. Akala ko ay maaari akong manatiling nakatago sa maliit na teritoryo na ito na walang mage. Ngunit nabunyag ako ng ganito. Tiningnan ni Zico si Ghislaine. Siya ang responsable sa paglilinis ng mga cesspit at basura ng kastilyo. Nagbigay ito sa kanya ng kakayahang manatiling malayo sa mga tao. Hindi siya kailanman lumapit sa mga kabalyero at gumamit ng simpleng magic upang itago ang baho ng mga bangkay na kanyang dala. Ngunit ang mabunyag sa pamamagitan ng ganoong hindi inaasahang pamamaraan. Ikaw ba ang nag-isip ng pamamaraan na ito? Tunay, ang mga batas ng mundo ay misteryoso. Sino ang mag-iisip na matutukoy mo ang isang Dark Mage sa pamamagitan lamang ng mga poto? May natutunan akong bago ngayon, salamat sa iyo. Walang tugon si Ghislaine. Siya rin, ay hindi alam kung bakit gumana ang pamamaraan na ito. Ngunit ang tugon ng karamihan ay masigasig. Tulad ng inaasahan sa mage. Ang isipin na matutuklasan ito ng napakabilis at napakadali. Ang pamamaraan na ito ay dapat na ipalaganap ng malawakan. Ang mga tao ay tumingin kay Ghislaine na parang siya ang kanilang tagapagligtas. Maging ang batang kamahalan, si Andrew, ay ngumiti ng may pag-aproba. Ang tatlong kasama, sina Julian, Denham, at Kyle, ay nagpahayag din ng kanilang paghanga. Siyempre, si Ghislaine iyan. Talaga, alam ni Ghislaine ang lahat. Anong klaseng karanasan ang pinagdaanan niya? Lahat ng tatlo ay nagpapadala kay Ghislaine ng mga tingin na puno ng paghanga at inggit. Sandaling tumingala si Ghislaine sa langit, pakiramdam na tamad na mag-isip tungkol dito. Sa sandaling iyon, itinuro ni Andrew ang kanyang espada kay Zico muli at sumigaw. Hanapin agad ang walang hiyang iyan. Kailangan nating malaman kung ano ang ginagawa niya. Ang mga kabalyero at sundalo ay kumilos. Ngunit, ngumisi si Zico at umatras. Dapat ay isang 5th Circle Mage siya, di ba? Kahit na siya ay isang 5th Circle Mage, hindi ko siya kayang labanan. Aalis na ako ngayon, kaya ituring mo ang sarili mo na swerte. Tulad ng inaasahan ni Ghislaine, si Zico ay isang 4th Circle Dark Mage. Kung hindi niya direktang haharapin ang mga kabalyero, siya ay sapat na malakas upang magdulot ng malaking pinsala sa teritoryo. Gayunpaman, sa isang 5th Circle Mage sa lugar, kahit ang mga kabalyero ay walang tsansa. Nagtipon si Zico ng lahat ng kanyang mana at pinuno ang paligid ng dilim. Nagpaplano siyang tumakas ng mabilis. Si Ghislaine, na may blankong ekspresyon pa rin, ay binawi ang kanyang tungkod at inihagis ito. Magic Missile. Ang tungkod ay lumipad sa hangin ng may matinding bilis. Kaya na ni Ghislaine na mag-cast ng Magic Missile ng totoo, ngunit hindi niya gusto. Ang kanyang isip ay masyadong magulo sa sandaling ito. Nakita ni Zico ang tungkod na paparating at mabilis na Iodine Ploy ang kanyang kalasag. Ito ay isang kalasag na gawa sa lahat ng dark magic na kaya niyang tipunin. Sa kabila ng buong pagsisikap ni Zico, madaling nabasag ang kalasag. Ang tungkod ay tumusok sa katawan ni Zico, na nag-iwan sa kanya upang bumagsak. Paano nagkaroon ng ganoong klaseng kapangyarihan ang isang mage? Nakakagulat, hindi namatay si Zico. Isang biglaang paglabas ng itim na enerhiya ang sumabog mula sa sugat sa kanyang tiyan,
ngunit tumayo siya, nang walang pinsala. Sa pakiramdam ng labis na kapangyarihan ng mage, sinubukan ni Zico na tumakas muli. Ngunit si Ghislaine ay kumilos na. Ang katawan ni Ghislaine ay gumaan at ang kanyang bilis ay tumaas. Sa parehong oras, inihagis niya ang kanyang mga daliri. Fireball! Sa isang iglap, 10 fireballs ang pumaligid kay Zico. Si Zico ay natakot nang makita ito. Ano ito? Multiple spell casting. Ang multiple spell casting ay isang gawaing tanging ang pinakahenyo ng mga mages ang makakagawa. Ang pagcast ng 10 spells ng sabay-sabay ay nangangahulugan ng isang hindi kapani-paniwalang antas ng kakayahan sa pagkalkula at sensory control. Sa realidad, si Ghislaine ay hindi nagpe-perform ng tunay na multiple spell casting. Hindi niya alam kung paano iyon gagawin. Sa halip, sa pilitan niyang inilabas at inayos ang mana na kanyang nakolekta. Ito ay isang natatanging pamamaraan na tanging si Ghislaine lang ang makakagawa. Si Ghislaine ay nasa harap na ni Zico, hinahawakan siya sa leeg. Ang katawan ni Zico ay madaling naangat. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ghislaine kung ano talaga ang nangyayari. Ikaw ay isang chimera. Ang isang chimera ay isang nilalang na nilikha sa pamamagitan ng sapilitang pagsasama ng mga katawan ng maraming hayop o tao. Ang mga dark mage ay madalas na nagsasagawa ng mga eksperimento ng chimera dahil ito ang pinaka-epektibong paraan upang hawakan at pamahalaan ang mga bangkay. Minsan, lumilikha pa sila ng mga bersyon ng chimera ng kanilang sariling mga katawan upang mapahusay ang kanilang mga pisikal na kakayahan. Si Hellgate, ang nakalaban ni Ghislaine sa nakaraan, ay nilikha din ang kanyang katawan sa ganoong paraan. Si Zico, din, ay kalahating patay, ang kanyang katawan ay pinalitan ng mga bahagi na hindi sa kanya. Ang kanyang mga internal na organo ay nawawala, o pinalitan ng iba pa. Iyon ang dahilan kung bakit siya lumitaw ng napakaliit at may timbang na katulad ng sa isang poto. Nag-aalangan si Zico at nagtanong, Sino ka? Paano nakarating ang isang tulad nito sa ganoong kaliit na barony? Bukod pa rito, bakit siya nagtatrabaho bilang isang mersenaryo? Ang isang mage na may ganitong antas ng talento ay dapat na nag-e-enjoy ng isang mataas na katayuan sa isang mage tower. Ngunit sa sandaling iyon, hindi nakikinig si Ghislaine sa kanyang mga salita. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Masama ito. Ang pamahiin ng poto ay malawak na kilala sa panahon ni Ghislaine. Ang mga intelektual ay palaging tinatanggihan ito bilang walang katuturan. Gayunpaman, ang mga tao sa panahong ito ay hindi alam ang tungkol dito. Ito ay isang sinaunang pamahiin, ngunit bakit walang sino man ang nakakaalam tungkol dito ngayon? Biglang naunawaan ni Ghislaine ang isang hindi kanais-nais na katotohanan. Si Dark, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsalita sa isang boses na parang bulong. Ang pamahiin na iyon, mukhang kumalat iyon dahil sa iyo, Master. Nalunok si Ghislaine. Tulad ng sinabi ni Dark, mukhang ang pinagmulan ng pamahiin ay siya mismo. Isang serye ng mga pagkakataon ang nagdulot sa walang katuturan na sitwasyon na ito. Ngayon, gusto niya itong itama, ngunit imposible itong gawin sa puntong ito. Ang mage ang pinakamahusay. Natalo namin ang Dark Mage sa isang suntok. Ang karamihan ay excited, ang kanilang mga hiyaw ay lalong lumalakas. Siguro wala nang magagawa. Matapos magpasya, hinigpitan ni Ghislaine ang kanyang hawak. Nang may malakas na pagbagsak, ibinaon ni Ghislaine ang leeg ni Zico sa lupa. Si Zico ay umubo ng itim na dugo mula sa matinding pagkabigla sa kanyang leeg at ulo. Sa pagtingin sa kanya, nagsalita si Ghislaine ng may seryosong ekspresyon. Paano ka naglakas loob na magtago dito sa teritoryong ito at magdulot ng ganoong kasamaan? Akala mo ba ay hindi kita mahahanap? Kailangan lang ng isang poto upang mahanap ang mga dumi na tulad mo. Lalong lumakas ang hiyaw ng karamihan. Nang makarating na sa puntong ito, nagpasya si Ghislaine na patuloy na magtulak ng walang pag-aalinlangan. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.